Wala ka nang mapupuntahan pa, babae! Marquis, anak! Huwag kayong magkikailambigo pa pa! Por favor, iho! Huwag mong gawin to! Wala silang pagkakasala sa iyo upang sila iyong paslangin! Ngunit sila ay babawi ng ating uhaw at gutom, kaya ibigay mo sa akin ang babaeng yan! No, iho! No, hari lo que quieres! Hindi ko kukonsintihin ang masamang gawain mo! Hindi ka anak ng Diablo! Isa kang anak ng Diyos! Hindi! Hindi ako naniniwala sa Diyos na tinutukoy mo! Iha, tumakas ka na! Pronto! Takbo! Ano ang ginawa mo, baba? Bakit mo pinatakas? Hindi ka naman naaawa sa akin! Kailangan ko ng pagkain! Perdoname, iho! Patawarin mo ako sa aking gagawin. Mahal na mahal kita. Subalit ayokong mabahira ng dugo at kasamaan ng ating pamilya. Ayokong may mamatay ulit na mga inosenteng tao. Ayokong matulad sa iyo ang mga kapatid mo. Ang buong pamilya natin. Bakit? Anong binabalak niyo? Amelia, bakit ka narito? Lo siento, Marquez. Mahal na mahal kita. Ngunit para ito sa kaligtasan ng lahat. Ah! Bitawan niyo ako! Amelia! Mama! Nagulat ang aswang ng takpan ng sako na gawa sa katsa ang kanyang ulo. Sa pagbabala ni Marquis ay naabot niya si Amelia at nahawakan ang isa sa suot nitong kwintas at nahila yon. Pagkatapos ay 10 kalalakihan ang nagtulong-tulong upang patumbahin at igapos ang buong katawan ng aswang. Mula sa gubat ay dinala si Marquis sa loob ng lupain ng mga Del Alba, kung saan isang malalim na hukay ang naghihintay. Nagulat ang binatang aswang nang ibaba siya sa lupa. Nang alisin ang sako sa kanyang ulo, nakita niya na naroon ang kanyang ina na umiiyak, gayon din ang mga kapatid. Ano walang iya kayo? Anong balak yung gawin sa akin? Patawarin mo kami, anak. Ngunit ito lamang ang tanging paraan para magwakas na ang iyong kasamaan at para matahimik ang bayan na to. Mama! Wag! Mama! Socorro! Por favor! Mama! Ngayong gabi, na may bahid ng dugo ang buwan, magwawakas ang paghahasik mo ng lagim. Sa ngalan ng katahimikan at kapayapaan ng bayan na to, sa bawat dugong dumanak, sa pinagkait na buhay at sa bawat pagnaghoy, ang kasamaan ay malilipol. Ang walang hanggang uhaw at gutom ay hindi mapapawi. Sa ilalim ng lupa ay ika'y maghahari. Ang iyong tinig ay hindi maririnig. Mula sa gabing ito, ikaw na nagkasala sa batas ng tao at batas ng Diyos. Kamatayan ang sayo'y pinapataw! Isinusumpa kita, Amelia! Pinagtatandaan mo! Babalikan kita! 10 ng iyong pamilya ay mababayad sa akin! Tinalikuran mo ako! Isa kang traidor! Winal kita! Patawad, mahal ko. Sige na, ibalot mo siya sa tela na to at isilid ang kanyang ulo sa sako. Binusala ni Amelia ang bibig ni Marquis na hindi na makakilos dahil sa higpit ng makapal na lubid na nakagapos sa buong katawan niya. Lalong nagwala ang aswang nang ipitan ng krus na kahoy ang lubid at dumikit sa katawan niya. Pinagtulungan ng mga kalalakihan na ibalot siya sa kulay tsokolating tela mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay nilagay sa isang ataol. Pinaikutan nila ng makapal na kadena ang buong ataol, saka nilagay yon sa hukay na ang lalim ay 10 talampakan. Nilagyan ng mga mabibigat na bato sa ibabaw ang ataol, saka tinabunan ng lupa. Magmula sa gabing ito, patay na si Marquis at pumanaw siya sa isang malubhang sakit. At ikaw, Amelia, mula ngayon ay ikakasal ka na kay Roberto. Kalimutan mo na si Marquis. Senyor Rodolfo. Hi guys! Bitin ba kayo sa mga kwentong aswang? Ako nga pala si Miss Ami. Please subscribe to my channel, Miss Ami Aswang Stories. Matutuwa kayo sa mga kwentong aswang sa Miss Ami. Mag-comment kayo ha! Kita-kits!
Bandang 3:37 ng hapon ng Huwebes. Nasa harapan ako ng laptop ko at sinisimula ng sulat na ito. Sa bawat letra na lumalabas sa cursor ay unti-unting bumabalik sa isip ko ang nakaraan na matagal ko nang binaon sa limot. Ngunit nang matuklasan ko ang channel nyo, naisip ko rin na ibahagi ang isa sa nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, tawagin nyo na lamang akong Lindsay. Ngayon ay 35 years old na. Paalala, ang pangalan ko at iba pang tauhan sa kwentong ito ay sadya kong iniba para itago ang tunay na katauhan namin at pangalagaan ng aming pribadong buhay. Ang isasalaysay ko sa inyo ay nangyari higit 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang liblib na bayan sa Mindanao na hindi ko na rin papangalanan. Isa akong simpleng babae, Madam Venus. Ako ang namamahala ng maliit naming taniman. Nakapagtapos ako ng kursong agrikultura para matutukan ko ang aming kabuhayan at balang araw ay mapalaki ito. Malapit sa amin ang lumang bahay na Kastila ng mga Del Alba. Noon pa man ay marami nang nakabalot na kwentong katatakutan sa bahay na yun. Ngunit wala akong kaalam-alam na makakaranas ako ng lahat ng klase ng takot sa buong buhay ko dahil doon. Ang mga susunod na eksena ay ayon na rin sa aking personal na karanasan at nasaksihan ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Ano ba yan? Nakakakilabot naman. Kanino ba yung asong umaalulong? Mag-aalas 7 pa lang ah. Bilog pa naman ang buwan. Baka naman aso ni Kasendong. Siya nga pala, Lindsay. Darating bukas si Leon, yung inaanak ko at anak ni paring Mateo. Ah, yung tropa ni Kuya? Anong gagawin ko? Abay, pakiharapan mo ng maayos para naman magkasundo kayo. Bakit kailangan kong gawin yun? Hindi naman kami close noon. Anak, may usapan na kami ni pare. Bagay kayo ni Leon. Nako naman, Nay. Ayan ka na naman sa kakareto mo sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Ba't atat na atat kang ipamigay ako? Mahal na mahal kita, anak. Gusto ko lang naman magkaapo. Eh bakit ka ba kasi nagmamadali, Nay? Abay, kailan mo pa ako bibigyan ng apo? Kapag uugod-ugod na ako? At hindi ko na kaya mag-alaga? Anak, puro trabaho na lang ang inaatupag mo. Landi-landi rin pag may time. Ay, naku, Nay. Ito na nga ang lugar. Sa wakas, nakarating na rin ako. Kuminto kami sa pagkukulitang mag-ina at lumingon sa bagong dating na babae na nagsalita. Kuminto siya sa harap ng bahay. Hawak ang handle ng luggage at may sukbit na bag sa balikat. Wala naman siyang kasama pero nagsasalita mag-isa. Mababa ang kanyang boses. Seryoso at mukha naman siyang hindi nagbibiro. Mas lalong mukhang hindi ako ang kausap niya. Tumingala ang babae sa langit at tiningnan ng bilog na bilog at maliwanag na buwan. Kaya pati kami ay nakatingala rin. Noon ko lang naalala na ngayong gabi pala ang blood moon o ang pagkukulay pula ng buwan. Ang ganda ng buwan, no? Sobrang ganda. Ngayon lang kita nakita dito sa bayan namin. Dayo ka ba? Oo. Hinahanap ko ang mansyon ng mga Del Alba. Gulat at nagtataka na nagkatinginan kami ni nanay. Dahil ang hinahanap nitong bahay ay ang bahay Kastila na sinasabing pinamumugaran ng multo. At totoo ang lahat ng usapan. Dahil ako mismo ay minsan ang nakakita ng multo ng babae sa bintana. Nakasuot ng trahe de mestiza na parang noong panahon ng Kastila. Bahay ng mga Del Alba? Sigurado kang doon ang punta mo? Oo. Akong magiging bagong katiwala ng bahay. Darating na kisang bagong may-ari. Ah, may titira na pala ulit dyan. Ayun yung bahay, oh. Yung nakakatakot na yan. Salamat. Ako nga pala si Amanda, ang magiging bagong kapitbahay niyo. Ako naman si Lindsay. Siya naman ang nanay ko, si Julieta. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Mag-iingat ka sa bahay na yan, Ine. Opo, salamat po. Sige, mauna na ako. Sinundan namin ang tingin si Amanda at naglakad patungo sa bahay ng mga Del Alba. Ilang bahay lang ang layo namin doon at nasa kabilang gilid ng kalye yon matatagpuan. Muli na naman kaming nagkatinginan ni nanay. May pagka-weird ng babaeng yun. Parang hindi marunong umiti. Dahil bago ito pumasok sa loob ng gate ay tumingin pa siya sa paligid. Dumiretso sa front door ng bahay at binuksan yun.
At sino naman kaya ang bagong titira dyan? Hindi pa naman nabibenta yan. E di sana sinabi ni paring Mateo. Ang alam ko'y kailanman ay hindi pinagbibili yan ng mga Del Alba. Baka kamag-anak nila Mang Mateo. Siguro. Samantala ng gabing yon, ayon mismo sa kwento ni Amanda, inalis niya ang mga puting tela na nakatakip sa mga muebles. Pagkatapos ay ginugol niya ang ilang oras sa paglilinis sa buong bahay. Hinanda din niya ang master's bedroom na tutulugan ng kanyang amo. Mula si Amanda sa pamilya ng mga masugid at matapat na tagapaglingkod ng mga Del Alba. Lalo na ang kanyang great-great-grandfather na loyal daw sa isang miyembro ng pamilya na magbabalik sa gabing yon. At nangako sa hukay nito na sa kanyang pagbabalik ay pagsisilbihan siya hanggang sa mga susunod na henerasyon ng kanyang pamilya. Matapos makapaglinis, 3 minuto bago mag-alas 12 ng hating gabi, pumunta si Amanda sa lihim na pinto papunta sa bodega na matatagpuan sa basement. Dala ang 3 kandila na nakalagay sa kandelabra. Bumaba siya at unti-unting bumaha ang liwanag doon. Sa bandang unahan ay may nakahimlay na kabaong. Hanggang sa ilang sandali pa, nagising ang kanyang hinihintay. Oh, senyor? Sa wakas! Maligayang pagbabalik po, Senyor Marquis. Dumating na ang panahon ng aking paghihiganti. Ako po si Amanda, ang magsisilbi sa inyo mula ngayon. Lumapit si Amanda at inalis ang nakabalot na katsa sa buong katawan nito. Saka pinutol ang makapal na lubid na nakagapos dito. Ang suot nito ay ang makalumang disenyo pa ng Amerikana. Hanggang sa biglang umatras sa takot si Amanda, nang pag-angat niya ng tingin sa mukha ng kaharap, ay bumungad sa kanya ang kakilakilabot nitong mukha. Nagulat siya nang biglang sunggaban nito ang kanyang baba at umangat sa sahig ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay malakas na binangga ang likod niya sa pader. Sino ka? Isa ka ba sa nais akong kalabanin? Isa ka ba sa mga tagasunod ni Amelia at ng papa ko? Senyor, hindi po. Ako pong magiging utusan niyo. Kakampi po ako at hindi kalaban. Marami na rin ang nagsabi sa akin ng ganyan. Ngunit binigo lamang ako. Isa ka rin sa kanila. Mga taong mapanlinlang. Huwag po, senyor! Pinalikuran ako at ipinagkanulo. Takbo! Sapagkat aking pagpipira-pirasuin ang iyong katawan kapag ikaw ay aking maabutan! Senyor, hindi po ako kalaban! Nagmamadaling tumakbo si Amanda paakyat ng hagdan habang mabilis din siyang hinabol ng aswang. Dumiretso siya ng takbo paakyat sa ikalawang palapag. Ngunit kay bilis daw siyang naabutan ng aswang, sabay sunggab sa kanyang leeg at sinakal ng mahigpit. Senyor, wag po! Maniwala po kayo! Kakampi niyo ako! Hindi na ako maniniwala sa kahit anong kasinungalingan ninyo. Ang dapat sa mga gaya mo ay mamatay! Pagsisilbihan ko kayo ng buong puso. Senyor, lahat po ng nais niyo ay gagawin ko. Gamitin niyo po ako hanggang sa nais niyo. Ito pong iniwan niyo sa dati niyong kanang kamay. Ninuno ko siya. Patunay ng katapatan ng aming pamilya sa inyo na sumagip sa kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng yaman. Biglang binagsak ni Marquis si Amanda sa sahig. Napahawak siya sa leeg at umubo ng umubo. Kinuha ng aswang ang kwintas na pinakita niya. Maya-maya ay marahan itong tumawa at tiningnan si Amanda. Takot na sumiksik siya sa sulok ng pader nang naupo ang aswang sa harap niya at hinaplos ang kanyang buhok. Nakikilala ko ito. Sige, maniniwala ako sa'yo. Ngunit tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa akin. Magdala ka dito ng makakain ko at alam mo na siguro kung ano ang gusto ko. Pagkatapos, ay magdala ka dito ng lubid at maraming katsa. Ngayon din! Opo, senyor. Alas 12 ng hating gabi. Biglang umangat ang tingin ko sa bintana na hinayaan ko lang na nakabukas matapos marinig ang nakakatakot na alulong ng aso. Kasunod nito ay pumasok ang kakaibang lamig ng hangin. Muli na naman akong kinilabutan. Kanina ko pa napapansin na parang aligaga ang mga aso sa kapitbahay.
Hindi ko maintindihan pero parang may kakaiba sa gabi na yun. Sa halip na magpadala sa takot, ay binalik ko ang tingin sa ginagawa ko. Dahil sa mga kailangan tapusin na trabaho, kaya gising pa rin ako ng mga oras na yun. Ang tanging ilaw na lang ay sa kusina kung saan ako nakapwesto sa harap ng mesa. Maya-maya ay lumingon ako nang lumabas si nanay mula sa kwarto niya na bagong gising. Oh, bakit nagising kayo? Nauuhaw ako tsaka naiihi. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? May tinatapos lang pong trabaho. Bakit hindi mo ipagpabukas yan? Hayaan nyo na ho. Hindi pa rin naman ako inaantok eh. Ay, Nay, nasilip niyo na yung bahay Kastila? Nakakapanibago na makitang bukas ang ilaw sa loob. Talaga? Hindi na ulit lumabas yung babae? Habang hawak ang baso ng tubig, ay sumilip si nanay sa bintana. Mula doon ay kita namin ang bahay ng mga Del Alba. Tumayo ako at nakisilip din. Sarado ang mga bintana, pero bukas ang ilaw sa buong kabahayan. Kumunot ang noo ko matapos makita ang anino ng 2 tao sa loob na tumayo malapit sa bintana. Babae ang isa at hula ko na yun si Amanda. Pero may kaharap ito na mukhang lalaki at mas matangkad di hamak sa kanya. Lalo akong nagtaka nang tila lumuhod ang babae. Lumapit ang lalaki na parang kinaplo siya sa ulo. La, anong trip ng dalawang yun? Hindi kaya jowa niya yung sinabi niyang bagong titira dyan? Kaya lumuhod? Baka hindi nakapagpigil. Ano naman ang Nay naman eh. Grabe ka mag-isip. Ang dumi. Pula lang naman yon anak. Lumuhod eh. Alangan dasalan niya yung lalaki. Ano yun, poon? Walang filter ang bibig niya. Ay, naku anak. Masyado kang conservative. Paano mo ako mabibigyan niya ng apo? Ay, naku, ayun na naman po tayo sa usapang apo. Ay, teka. Wala na sila agad? Oh, sabi sa iyo eh. Pumasok na sa kwarto yun. Ano yun? Oh, baka mabangis na hayop. Mukhang dyan lang eh. Naku, may nakagat yata ng aso. Hindi aso yun. Po? Ano? Hindi ko alam. Basta sigurado ako na hindi aso yun. Masama ang kutob ko. Ay, naku, wag naman sana. Anong ibig niyo sabihin? Wala. Ang mabuti pa isarado mo ng mga bintana at matulog ka na. Bukas mo na ipagpatuloy yan. Opo. Habang pinanonood ko na kinakarga ang mga gulay sa jeep, inabot sa akin ng customer ang kanyang bayad. Ngumiti ako sa kabinilang yun. Nang tama ang halagang inabot sa akin, ay mabilis ko yung sinilid sa belt bag na suot ko. Maya-maya ay lumabas si nanay sa garden, dala ang niluto nitong agahan. Pumwesto kami sa mesa doon sa bakuran, kung saan paborito naming mag-ina na kumain. Pagpasok ko ay dumiretso ako sa kusina para maghugas ng kamay, saka lumabas ulit. Lindsay, anak. Halika na dito at kumain ka na ng almusal. 7:00 pa lang pero kanina kapag madaling araw lumalagari ng trabaho. Wow! Dilis at itlog na maalat. Makapagkamay nga. Na-delay ng dating yung customer na eh. Na-flat daw yung gulong ng jeep kaya nagpalit pa sila. Kumain ka ng kumain, anak. Lalo na't napuyat ka na naman. Ninang, Ay, Leon! Ang inaanak ko! Natigilan ako sa pagsubo ng kanin at ulam nang dumating si Leon. Ang tropa ng kuya ko na first love at first heartbreak ko rin. Close kami dati. Dahil nga ninang niya ang nanay ko at best friend pa ni kuya, kaya halos araw-araw siyang nasa bahay. Kulang na nga lang ay hakutin ang damit niya at dito na tumira. Mabait si Leon. Malambing at sweet. Sobrang gentleman pa. Kaya nga hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-inlove sa kanya. Hanggang sa isang araw, pinakilala niya sa amin yung girlfriend niya. Hindi ko na siya pinansin mula nun. Hurt na hurt ako. Ang akala ko nga noon, nakakamatay ang pagiging broken-hearted eh. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na umalis siya at nag-abroad papuntang Dubai. kumusta na po Ninang? Ay, naku, heto. Pabata ng pabata. Nagkakausap pa ba kayo ni JP? Opo, palagi po sa FB. Mabuti naman kung ganon. Teka, si Lindsay na po ba to? Oo nga pala. Lindsay, bumati ka kay Leon. Hi Lindsay.
Uy, Grabe 7 years tayong di nagkita. Uy lang sasabihin mo? demanding. Pasalamat ka pa kang binati ka. Ano yun? Ang sabi ko, welcome back. Salamat. Gumaganda ka. Alam ko, thanks. Ikaw naman anak, lalo kang gumwapo. Totoo ba na wala na kayo ng dating nobya mo? Yung, sino ba yon? Jessica? Yung jowa mo bago ka umalis? Matagal na ho, Ninang. Ilang buwan lang kami noon tapos may anonymous na nagpadala sa akin ng picture niya na may kasama siyang ibang lalaki na papasok sa motel. Akala ko nga nung una, sinisiraan lang siya. Hanggang sa isang linggo ang lumipas. Pagkatapos ko siyang kumprontahin nung tumawag ako, umamin din siya. Buntis na pala siya noon. Aboy, sino kaya yung nagpadala sa'yo ng mga pictures? Hindi ko nga po alam eh. Ariko, nahirinan ako. At ako yon, Madam Venus. Ako ang malditang sumira sa relasyon nila dahil huling-huli ko ng magagandang mata ko na lumalandi ang Jessica na yon. Ganti ba dahil sinaktan nila ako pero sa kabilang banda, nakatulong na rin siguro dahil naipaalam ko sa kanya ng maaga ang kalokohan ng babaeng yon. Pero kahit kailan hindi ako nagpakilala na ako yung nagpadala ng mga pictures. Kung ganun wala ka bang nobya ngayon? Wala po eh. At saka, nabanggit ni tatay ang tungkol sa usapan niyo. Uy, talaga? Gusto mo? Wala naman po ako nakikitang masama. Single naman po kami pareho ni Lindsay. Ano yan? Ba't ako nasama sa usapan yun? Nananahimik ako rito Anak, sige na, subukan mo lang. Nay naman Ano naman ang masama? Dati mo namang crush itong si Leon, hindi ba? Nay! Talaga? Crush mo ko? Ewan ko. Tanong mo sa nuno. Minsan, Madam Venus, tinatanong ko na lang si Lord kung bakit ganito kakulit at kadaldal ang nanay ko. Ngunit maya-maya, nawala sa dalawa ang atensyon ko matapos mapatingin sa lumang bahay Kastila. Hindi lamang ako ang natigilan, kundi maging ang iba pang kapitbahay namin na nasa labas. Dahil mula sa loob ng bahay ng mga Del Alba, lumabas si Amanda na may kasamang lalaki. Naalala ko bigla ang dalawang anino na nakita namin kagabi. Ito marahil ang kasama ni Amanda. Matangkad ang lalaking ito. Gwapo at mukhang may lahing Kastila. Medyo mahaba at nakabrush up ang buhok nito. Maganda ang pares ng mga mata. Ngunit nakakapagtaka na panay lingon ito sa paligid. Parang nagulat sa mga nakikita niya. Habang si Amanda naman ay tahimik na sumasabay sa paglalakad nito. Yun ba yung bagong may-ari ng bahay? Ang pogi. Beth! Huwag mong tingnan. Baka mamagang mata mo. Hoy, ano ba? Huwag mo nga takpan ng mata ko. Saan ko ba nakitang lalaking yan? Pamilyar Nawala sa misteryosong lalaki na kasama ni Amanda ang tingin namin nang marinig namin ang malakas na palahaw na iyak ng kapitbahay namin. Dahil natural na tsismosa, lahat kami ay napasilip sa labas. Naroon sa harap ng isang bahay nakaparada ang police car habang kausap ni Aling Edang ang dalawang pulis. Maya-maya ay lumapit sa amin si Mang Mateo, ang tatay ni Leon. Pare, anong nangyari kay Edang? Abay, nawawala daw yung asawa. Sino? Yung kinakasama niyang 28 years old? Oo, yun nga eh. Abay, narinig daw nilang sumigaw tapos nung lumabas sila, wala na yung lalaki. Bumili lang daw yun ng beer kagabi, tapos hindi na bumalik. Sumigaw? May narinig din kaming sumigaw ni nanay pasado 12:00. Siya pala yun? Sige. Maiwan ko muna kayo at may gagawin pa ako sa loob. Nay! Okay ka lang? Nay! Lumipas ang ilang araw. Ang kaso ng mga nawawalang tao sa bayan namin ay nadagdagan pa. Ngayon, 3 na. Ang isa ay taga-kabilang barangay at ang isa naman ay taga-roon lang din sa amin. Gaya ng narinig namin, ayon sa kanila ay nakarinig daw sila ng angil na parang mabangis na hayop. At ang huling insidente ng nawawalang biktima ay nakuna ng CCTV mula sa kapitbahay. Hindi kita ang mukha, pero nakamahabang damit na kulay brown at may nakapatong na hood sa ulo. Mabilis kumilos at tumakbo, kaya madaling nakuha nito ang babae.
Halos 2 linggo na rin ang lumipas mula ng huling beses na may nawala. Akala ko, safe na ang lumabas kaya naman umattend ako sa birthday ng kaibigan ko. Hindi naman pumayag si Nani na umalis ako na mag-isa at pilit pinasamahan ako kay Leon. Mabuti na lang din kasama ko siya dahil hindi ko inaasahan na mapaparami ang inom ko. Oh, dahan-dahan. Kapit ka sa akin. Hindi na. Kaya ko. Kaya mo. Hindi ka na nga makalakad ng tuwid. Hoy! Sabi mo bang lasing ako? Ha? Hindi ah. Kung bakit naman kasi bumalik-balik pa? Uy, Lindsay. Talaga bang ayaw mong pagbigyan sila nanay? Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Umuwi nga ako para dun eh. Sinong niloko mo? Tsaka malapit na kang magunaw ang mundo, naniniwala ka pa rin sa arranged marriage na yan? Para namang hindi mo kilala si nanay. Ano ba ang masama sa pagpapakasal sa akin? Masama. Masamang masama. Masamang impluwensya ka dito, sa puso ko. Baka masaktan na naman ako. So, totoo nga. Anong totoo? Na-crush mo ako nun. Bata pa ako nun. Ngayon, hindi na. Hoy! Ako nga huwag mo dinadaan-daan sa ganyan. Kung mapapakasal ako, gusto ko yung lalaking gusto rin ako. Yung mahal ako. Bored ka na ba sa buhay mo at pumayag ka ng ganun-ganun lang? Lindsay, alam mo kasi, Bigla kaming huminto sa pagsasalita nang may marinig kaming tumakbo sa bandang likuran namin. Wala naman kaming nakita maliban ang marahan na paggalaw ng halaman. Naramdaman ko na lang na humigpit ang hawak ni Leon sa kamay ko. Matapos yun ay ipinagpatuloy na lang namin ang paglalakad. Ilang sandali pa ay muli na naman naming narinig na may tumakbo sa likod namin. Narinig mo ba yun? oo, halika na, bilisan na natin. Ano kaya yun? Baka yung mapangis na hayop na naman yun Hindi ko alam, pero mas mabuti na makauwi tayo kaagad. Ha? Kinabahan ako biglaan. Nawala ang amats ko. Tara na, Ano yun? tumakbo na tayo, bilis! Nakaramdam ako ng matinding takot nang marinig ang angil na yon. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Magkahawak kamay kami ni Leon na tumatakbo. Pakiramdam ko na wala bigla yung tama ng alak sa katawan ko. Hanggang sa may narinig na lang akong yabag na paa na tila nakasunod sa amin. Nang lumingon ako ay bigla akong napasigaw nang makita ang tila anino na humahabol sa amin. Hindi ko maaninag ang itsura ng mukha nito dahil madilim na mga sandaling yon. Bukod doon ay mahaba rin ang kanyang damit at may hood na nakapatong sa kanyang ulo. Leon! Sa likod natin! Bilisan mo pa ang takbo! Ano gagawin natin? Basta huwag ka nang hihinto! Ayan na siya! Kahit hindi namin nakikita ang itsura nito, nakaramdam kami ng pagkabahala. Nang habulin kami matapos marinig ang nakakatakot nitong angil na parang mabangis na hayop. Hanggang sa kakatakbo namin nakarating kami sa parte ng daan na maliwanag. Nang matamaan ng ilaw ng poste ang humahabol sa amin, nanindig ang balahibo sa buong katawan ko. Matapos kong makita ang itsura nito, hindi siya tao, Madam Venus, kundi isang aswang. Isang nakakatakot na nilalang na mukhang demonyo. Takbo! Huwag kang hihinto! Panginoon! Tulungan niyo po kami! Huwag niyo po kami pababayaan! Konti na lang, Lindsay. Malapit na tayo sa bahay. Walang sino man ang makakatakas sa aking mga kamay! Hanggang sa kakatakbo ko ay bigla akong nadapa matapos mapatid sa isang malaking bato. Mabilis akong binalikan ni Leon, ngunit bago pa ako makatayo ulit, naabutan na kami ng aswang. Kinablot nito sa damit si Leon at hinagis. Napaiyak ako sa takot at pag-aalala nang makita ko kung paano siya tumama sa pader at bumagsak sa lupa. Ang kagandahan mo ay walang katulad. Ikaw ang isasama ko. Ayoko sumama sa'yo! Huwag mong sagalin ang aking pagtitimpi, babae. Sapagkat walang maaaring bumali ng aking salita. Halika dito! Ayoko! Bitawan mo ako! Tulong! Nagpumiglas ako nang bitbitin ako ng aswang at isampay sa kanyang balikat. Pero kahit anong gawin ko, mas malakas pa rin siya sa akin. Hindi natinag ang aswang at naglakad palayo papasok sa masukal na kakahuyan. Hanggang sa lumabas mula sa loob ng damit ko
ang kwintas ko na may krus na pendant. Hindi ko alam kung gagana ang naisip ko pero tanging ang pananampalataya ko sa Panginoon ang kinakapitan ko ng mga oras na yon. Kaya hinila ko ang kwintas saka umulas ako ng dasal at dinikit yon sa batok ng aswang. Panginoon, iligtas mo po ako sa kami ng iyong kaaway. Alam ko na walang sino man ang masigit sa kapangyarihan mo. Bitawan mo si Lindsay! Demonyo ka! Lapastangan! Hindi mo babatid kung sino ang iyong hinahamon? Hindi kita kilala at wala akong pakialam kahit sino ka pa. Pero hindi ko haya na makuha mo si Lindsay! Ah! Ang buong akala ko ay patay na si Leon dahil sa lakas ng tama nito sa pader. Kaya nagulat ako nang matapos kong idikit ang krus sa balat ng aswang ay nakita ko na lang na umahabol siya na may hawak na piko. Kaya umilag ako nang saksakin niya ng matalas na parte ang likod nito at doon ako nabitawan. Matapos yun ay mabilis na tumakas ang aswang at lumusot sa kakahuyan. Lindsay! Leon! Ang akala ko patay ka na. Nagdudugo ang ulo mo. Walang ano man to. Ayos lang ako. Tumama ang ulo ko dito sa bakal ng piko. Doon sa pinagbagsakan ko. Buti na lang pala. At doon niya ako hinangis. Halika na. Umuwi na tayo. Baka bumalik pa yun. Aray ko, yung pa ako, napilayan yata ako. Oo nga. Biglang nabaga. Sige. Pasanin na lang kita sa likod. Nakauwi kami ng ligtas ni Leon ng gabing yon. Ngunit ang takot dahil sa pangyayari ay dala ko pa rin kinabukasan. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak ko ang nakakatakot na mukha ng aswang. Kahit maliwanag na, pakiramdam ko pa rin nasa paligid lang siya at lalabas sa namang oras para kunin ako. Dahil sa natamo ko na pilay at sa sugat sa ulo ni Leon, ay dinala kami nila nanay sa ospital at umaga na nga kami nakauwi. Nagmamadaling bumili ng lugaw at lumpiang toge si Mang Mateo para almusal namin. At doon kami sa bahay sabay-sabay na kumain. Natawag ko na pala kay Kapitan ang nangyari sa'yo. Maya-maya ay pupunta na sila rito, kasama ang mga pulis. Anak, ano ba talagang nakita mo? Ganun ba talaga kagrabe at hindi mo magawang sabihin ang itsura niya? Aswang, Nay. Aswang yung nakita namin at muntik kumuha sa akin. Ano? Sigurado ka ba? Baka naman nagkakamali ka lang dahil marami kang nainom. Hindi po. Sigurado ako. Aswang! Ninang, nagsasabi ng totoo si Lindsay. Kitang-kita ko rin po ang itsura niya. Nakakakilabot ang mukha niya. Kung ganon, posible na aswang ang kumukuha sa mga nawawala dito. Anong itsura ng aswang na to? Hindi namin nakita ang itsura ng katawan niya dahil may suot siyang mahabang damit na hawig sa mga suot ng pari noon. O ano nga bang tawag doon? Ayun, praile. Mga praile. Katulad doon ang suot niya. Pero may hood. Kaya ang nakita lang namin yung mukha niya. Yung mukha niya, Ninang. Parang malapit na maging bungo. Alam niyo yung parang bangkay na matagal nang nakalibing pero may kunti pa ring laman. Doon sa mga pisngi niya. Luwang malaking mga mata niya. Dilaw at nanlilisik na parang galit na galit siya sa mundo. Tapos ang ngipin niya, parang gaya sa pirana. Mahaba rin na makuko niya sa kamay. Hindi nyo ba naaninag ang balat niya? Nakita ko, Nay. Inalis ko yung tumatakip sa ulo niya nang idikit ko yung pendant ko na krus sa batok niya. Para pa nga siyang napasok eh. Pero matigas yung balat niya gaya sa kalabaw. Tapos parang tuyot na naaagnas. Parang talaga siyang buhay na bangkay na umahon sa hukay. Panginoon ko. Nakakatakot, Nay. Sobra. Nakita ko na kung saan ang itsura niya. Hindi ko lang doon sa baul na luma, Nay. Di ba may nakita tayong drawing dyan sa lumang baul? Nasabi mo'y gumawa isa sa mga ninuno mo? Oo, alam ko ang tinutukoy mo. Sandali at kukunin ko. Nagmamadaling tumayo si nanay at lumapit sa baul na sinasabi ko. Inalis niya ang sapin sa ibabaw at binuksan yun. Maya-maya ay may dala na itong lumang notebook. Mula pa yon sa mga ninuno ni nanay na ayon sa kanya ay totoong nakakita ng aswang noon pa daw panahon ng mga Kastila. Ito ba? Yan! Yan po ang itsura ng mukha ng aswang kagabi. Ganyan! Leon, totoo ba ang sinasabi ni Lindsay? Opo, Itay. Ganyan nga ang itsura ng aswang na muntik nang kumuha kay Lindsay. Ay, Panginoong mahabagin. Nay, may alam po ba kayo tungkol sa aswang?
Wala anak, wala. Sige na. Ubusin mo na yung lugaw. Nang sa ganon ay makapagpahinga ka na, ako nang bahala dito sa labas. Paano pong trabaho sa bukid? Yung katiwala na natin ang bahala doon. Habang kumakain kami ni Leon sa kusina, ang mga magulang naman namin ay lumabas at hinarap si Kapitan at mga pulis. Kahit wala akong ganang kumain, pinilit ko. Dahil alam ko na ngayon ko mas kailangan ng lakas. Napalingon ako kay Leon nang hawakan niya ang kamay ko. Pagkatapos binigyan ako ng may simpatsyang ngiti. Nang maalala ko ang mga ginawa niya sa akin, ay hindi ko napigilan na maging emosyonal. Leon, salamat Salamat at niligtas mo ko. Salamat dahil inabol mo ko. Utang ko sa iyong buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Walang anuman. Hindi naman din ako papayag na makuha ka ng aswang na yun. Kaya huwag ka nang umiyak. Sorry kung sinungitan kita nung pagdating mo. Okay lang yun. Ito namang baby ko, iyakin pa rin. Baby ka dyan. Oh, nakalimutan mo na ba? Spoiled ka kaya sa akin nun. Kapag ayaw bilihin ng Kuya JP mo, yung gusto mo, ako palagi ang bumibili. Ikaw kasi. Pinagpalit mo ako sa Jessica na yun. Hindi mo man lang ako hinintay. Babawi ako sa'yo. Ngayong nandito na ako. Pero sa ngayon, magpahinga ka na muna. Ikaw rin. Masakit pa ba yung sugat mo sa ulo? Hindi na masyado. Magpapahinga ka na rin, ha? Nang makauwi si Leon at ako naman ay kasalukuyan ang nasa kwarto at natutulog. Wala kaming kamalay-malay na nag-uusap pa rin ang aming mga magulang tungkol sa nangyari sa amin. Ang kwento ni nanay sa akin, nag-aalala na tinignan niya ulit ang drawing ng aswang sa lumang notebook. Ayon sa kanya, ang laman ng baul na pinagkunan ni nanay nito ay mula pa daw sa kanyang mga ninuno. Ilang daang taon nang nakakalipas. Noon pa daw panahon ng mga Kastila ay may lahi na ang pamilya nila ng mga babaylan. O sa mas kilala sa panahon ngayon, albularyo. Ngunit may isang great-great-great-grandmother si nanay na isa daw mangkukulam. Si Lola Amelia. Na ayon sa kwento, na nagpasalin-salin sa aming pamilya. Naging asawa ang panganay na anak ni Don Rodolfo de la Alba na ang direktang inapo o descendant ay walang iba kundi ang pamilya ni Leon na ang apelido ay del Alba rin. Saklaon. Yan ang ipinangalan ng Lola Amelia sa aswang na yon, na ayon sa mga kwento ng pamilya namin ay inilibing ng buhay. Walang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Ang naaalala ko lang sa kwento nila Lolo sa akin, lahat daw ng biktima ng aswang ay iginagapos siya ang buong katawan at itinatali ang mga kamay sa puno tapos kakainin niya ang labang loob habang nakalambitin. Pagkatapos ay babalutan ng tela ang katawan at sasakluban ng katsa sa ulo. Kaya nung inilibig nila ng buhay ang aswang na yon, ganun din ang ginawa nila dito. Pero kwento lang yon. Hindi ko alam kung totoo ka na nangyari. Pero base sa kwento ng mga bata, ganito daw ang nakita nila gaya sa larawan. Kilala natin sila. Hindi yan gagawa ng kwento lalo na't nanganib ang buhay nila. Ikaw pare, del Alba kayo. Bukod sa sinabi mo, wala ka na bang ibang alam tungkol sa aswang? Ang naaalala ko lang sa kwento ng lolo ko, may isang anak daw si Don Rodolfo na namatay mula sa malubha at nakakahawang sakit. Si Marquez del Alba. Pero walang makapagturo kung saan ito inilibing. Ayon pa sa kwento o chismis noon sa pamilya namin, siya daw ang aswang pero wala namang konkretong ebidensya. At sakaling totoo man, 300 taon na nang mangyari yon. Imposible. Pero paano mo maipaliliwanag ang nakita ng mga bata? Ay, hindi ko alam, Mare. Kahit ako, hindi ko na rin alam ang iisipin ko. Masyadong maraming hiwaga ang bumabalot sa mga ninuno namin. Gayon din sa ninuno nyo na si Lola Amelia. Pero ang mas mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng mga bata at ng mga tao dito sa baryo natin. Sana nga. Dahil mula ng huling kabilugan ng buwan, hindi na nawala ang takot ko. Kilala mo naman ako kapag kinabahan pare. Pero kahit ano pa yan o saan man siya nanggaling, kailangan pa rin nating patayin yan bago pa may mapinsala sa atin. At sana buhay pa ang mga nauna nang nawawala dito.
Kailangan nating magtulungan para hindi na maulit pag nangyari. At hindi na madagdagan ang mga nawawala. Kailangan mapatay agad ang aswang na yan. Kakausapin ko si Kapitan. Kung kinakailangan may magronda sa gabi, gagawin namin. Pagkatapos ay tatawagan ko yung tiyahin ko. Baka naaalala pa niya yung kwento noon. Sige. Dahil sa pilay ko ay hindi ko magawang makapunta sa bukid. Kaya naman napunta sa akin ang mga clerical works at ang katiwala namin at si nanay ang pamamahala sa taniman. Nang matapos ko ang trabaho, iika-ika akong naglakad papunta sa baul kung saan nakalagay ang mga lumang gamit ng mga ninuno ng pamilya namin. Nang buksan ko ang baul, ay may nakita akong mga lumang gamit sa panggagamot, mga armas na hindi ko alam kung para saan. May maliit na palakol at buntot pagi. Kinuha ko ang isang patalim at tinalisyon mula sa kaluban. Ang pinakatalim nito ay magkabila gaya sa isang normal na espada. Ngunit ang haba ay gaya sa normal na kutsilyo. Ang hawakan ay kulay ginto na may mga nakaimprentang mga simbolismo na hindi ko maintindihan. Maging ang kaluban nito ay mukhang ginto rin. Binalik ko yon sa loob ng baul at kinuha namin ang isang malaking krus na plain na kahoy at walang imahe. Mag-iingat ka, anak. Hindi ordinaryo ang krus na yan. Nay, nandiyan na pala kayo. Kumusta po sa bukid? Ayos naman. Kaya wag mo munang isipin yon. Mas mahalaga na gumaling agad ang paa mo. Akin na yung krus na yan at may ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo. Wow, Nay! Ang galing naman! Naging patalim yung krus? Ang kwento ng lola mo sa akin. Ginagamit daw ito nila noon kapag lumalaban sila sa aswang. So, totoo nga na may aswang na noon pa? Walang nakakaalam kung saan sila nagmula. Pero ang ibang aswang ay kadalasan dahil sa lahi. Mga pinanganak na aswang dahil sa kanilang mga magulang na aswang din. Ang iba naman ay tinatawag na yanggaw. Sila ang mga normal na taong naging aswang dahil sa kagat din ng aswang. Ang iba sabi ay maaaring maging aswang ang isang tao kapag nilalagyan ng laway ng aswang ang pagkain at inumin na nakain nila. Ito po. Itong gold na kutsilyo na to. Hindi yan basta kutsilyo, anak. Ang sabi ng lola ko ay totoong ginto daw itong hawakan at maging itong kaluban. Regalo daw ito kay Lola Amelia ng isang kaibigan mula sa Ehipto. Minsan na rin daw itong nakapatay ng aswang. Ehipto? As in Egypt? Oo. Kaya itago mo ng mabuti yan. Kapag wala na ako, ikaw naman ang mag-iingat nito. Nakakatakot naman. Ay, Nay, ano to? Ang ganda naman ng kwintas na to. Astig! Binaba ko ang krus na isa palang lihim na patalim at kapag hinila ang taas na bahagi ay lalabas ang talim nito. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang medalyon, isang imahe ng ahas na kinakain ang sariling buntot. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Maamo ang mga mata ng ahas ngunit para kong nahihipnotismo nito. Ibig sabihin ng medalyon na ito ay walang hanggan. Gaya ng nakita mo, kinagat niya yung sarili niyang buntot kaya nakagawa siya ng hugis na bilog. Ibig sabihin ay walang katapusan. Pero ang iba pang ibig sabihin nito ay kamatayan o pagsira sa sarili. Dahil kinain niya ang sarili niyang buntot, masasaktan siya na maaari niyang ikamatay. Palagi itong suot ni Lola Amelia noon. Tingnan mo itong lumang photo album. Eto siya. Nakita mo? Suot niya yan. Ang sabi rin kasi noon ng mga lola at tiyahin ko, nagsisilbi rin daw proteksyon niya ni Lola Amelia. Wow! Oo nga po. Ang galing naman. Napakatanda na pala ng medalyon na to. Mas matanda pa kayo, Sir Rizal. Nay, pwede po ba sa akin na lang to? Sige, ikaw ang bahala. Mukhang magagamit namin tong mga armas na to sa aswang eh. Sino bang mag-aakala na magagamit yan ngayong moderno ng panahon? Sige na't babalik na ako sa bukid. Binisita lang kita dito. Sige po, Nay. Lindsay, Oh, Leo, narito ka pala. magandang tanghali po, Ninang. Nasa loob si Lindsay. Diyan ka naman ang halian para may kasabay siyang kumain. Opo. Oy, Leon! Musta? Saan ka galing? Sa munisipyo. Kumuha ng business permit para sa itatayo namin na negosyo. Gusto ni nanay na magtayo ng kainan sa bayan eh. Yun ang pagkakaabalahan nila tatay. At pagyayamanin namin. Hindi ka na babalik sa Dubai?
Sa ngayon, wala na akong balak. Ayokong tumanda si nanay na malayo ako. Hindi ko sila mababantayan. Nasa abroad na nga ang mga kapatid ko eh. Ayoko na, wala silang kasama dito. Habang tumatanda sila. At saka, malaki na rin naman ang ipon ko. Pinakita ko kay Leon ang mga armas at sinabi ang mga nalaman ko tungkol sa mga ito mula kay nanay. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa pag-usisa ng laman ng baul hanggang sa makita ko ang isa pang notebook. Napakunot-noo ako nang makita na ang nakasulat sa loob ay nasa salitang Kastila. Mabuti na lang at moderno na ngayon. Sinuot ko muna ang medalyon na hiningi ko kay nanay at kinuha ang phone ko at gumamit ng translator. Sa ngalan ng dugo na nilapastangan, sa mga panaghoy ng pagdurusa, ikaw na anak ng dilim na sumisimsim ng buhay. Ang wakas mo ay mapapasayo. Sa ngalan ng Panginoon, haharapin mo ang iyong walang hanggan na kamatayan. Sakbibi ng sumpa, sakbibi ng wakas, sakbibi ng kamatayan. Ang lalim na nun ah. Lindsay. Nagsalita ka? Ha? Nagsalita? Hindi ah. Tahimik akong tinitingnan tong kutsilyo eh. Bakit? Parang may tumawag sa pangalan ko eh. Tapos huminga. Guni-guni mo lang yon. Tama na yan. Halika dito, may pasalubong ako sa'yo. Ay, wow! Teka lang. Dadaling ko lang to sa kwarto ko. May nakita akong bilihan ng masarap na cake sa bayan. Binilhan kita ng favorite mong chocolate cake. Uy! Ang sarap naman ito ah. Bagay na dessert. Lagay mo muna sa ref. Kain muna tayo. Sige, maghahain lang ako. Ako na. Maupo ka na lang dyan. Baka lalong mamaga ang paa mo kapag nilakad mo ng nilakad. Samantala ng sandaling yon, habang abala sa paglilinis ng bahay si Amanda, nagulat na lang daw siya nang mula sa pagkakaupo ni Marquis sa rocking chair, bigla itong bumalikos ng bangon. Nagdilim ang mukha nito at tumayo, saka nagmamadaling lumapit sa bintana at binuksan yun. Senyor, may problema ho ba? Nararamdaman ko siya. Sino po? Ang traidor na si Amelia. Matapos niya akong ilibing ng buhay, ay pinakasalan niya ang aking kapatid. Walang hiya. Sinabi niya na ako lamang ang kanyang mahal. Hindi ko siya mapapatawad kailanman. Pero senyor, matagal na po mula nang yumao si Senyora Amelia. Hindi ako maaaring magkamali. Nararamdaman ko siya. Narito lang siya sa paligid. Sa wakas, magagawa ko na rin ang aking pag-iiganti. Sabihin mo sa akin, Amanda, saan ko matatagpuan ang mga sumunod na lahi ng pamilya namin at ni Amelia? Ipagpaumanhin niyo po, senyor. Ngunit dumating ako dito sa bahay niyo nung gabi na bumalik kayo. At wala nang naninirahan pa. Ang aking lolo at tatay ay bumabalik dito minsan sa isang taon. Ang sabi po ng mga tao dito, mahigit 20 taon ang walang naninirahan dito. 300 taon. Kay tagal kong naghintay upang balikan ang mga taong nagkasala sa akin. Hindi maaaring matapos dito ang lahat. Ayon sa napag-alaman ko, natigilan daw si Amanda nang biglang lumingon sa kanya si Marquis. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Pasimple niyang hinila ang damit nang mapansin na bahagyang nakababa ang kwelyo nito. Nanginginig man sa takot, hindi yun pinahalata ni Amanda at nanatili lang na nakatayo doon. Pagkatapos sinilapitan siya ni Marquis at hinawakan sa baba at tinignan maigi sa mukha. Bakit po? May angking kang kagandahan, babae. Magagamit kita. Sinabi mo sa akin na handa mo akong pagsilbihan, hindi ba? Opo, senyor. At mula sa araw na ito, ay hindi ka na lamang aking utusan. Ikaw ay akin ang may bahay. At lahat ng pangangailangan ko ay ibibigay mo. Po, Isarado mo ang bintana at sumunod ka sa aking silid. Kumikab ako matapos makaramdam ng antok. 11:00 na ng gabi sa mga oras na yon at naroon ako mag-isa sa bahay. Inabala ko na lang ang sarili ko sa panonood ng pelikula habang nagpapalipas ng oras. Kailangan kasi ni nanay na pumunta sa bahay ng tita ko
na ang layo ng biyahe mula doon sa amin ay 3 oras. Nagkaroon ng emergency nang isugod sa ospital si Lola. Ang nanay niya, matapos atakihin sa puso. Gustuhin ko man sumama ay nagpaiwan na lang ako dahil alam ko naman na wala akong maitutulong doon dahil sa kalagayan ng paa ko. Nang wala na akong masumpungan na panoorin, ay pinatay ko na lang ang TV nang mag-ring ang phone ko. Hello, Nay? Musta na po dyan? Si Lola. Nasa maayos na kalagayan ng lola mo at nagpapahinga na. Mabuti na lang at naagapan. At naisugod agad ng tita Henny mo. Ako munang magbabantay sa kanya dito sa ospital ngayong gabi. Bukas uuwi ako sa bahay ng tita mo para din matulog. Mukhang maglalagi ako dito ng ilang araw para may kapalitan ng tita mo sa pagbabantay. Sige, Nay. Huwag niyo akong alalahanin dito. Nakakakilos naman na ako kahit papano. Tinawagan ko na si Leon. Ang sabi ko'y samahan ka dyan habang wala ako. Naku, nakakaya naman kila Mang Mateo. Maabal na naman si Leon. Hindi yan. Siya nga ang nagpresenta na pasamahan ka dyan, anak. Delikado ngayon dyan sa atin. Hindi ako mapapanatag dito na hayaan kang mag-isa. Kung hindi lang sa kalagayan ng lola mo, hindi ako aalis. Lindsay? Ay, ayun na si Leon. Sige, mag-iingat kayo, ha? Diyan mo na patulugin si Leon sa kwarto mo. Magtabi na kayo. Naku, Nay. Ayan ka na naman sa mga paraan mo. Anak, kapag kinasal kayo, magtatabi rin kayo. Seryoso talaga siya, oh. Sige na, anak. Bye. Ay, ang nanay ko na ubod ng kulit. Pasok ka, Leon. Sinalubong ko ng ngiti si Leon nang buksan ko ang pinto. Tumalon ang puso ko nang gumanti siya ng ngiti sa akin. Aaminin ko, Madam Venus. Ang buong akala ko namatay na yung pagmamahal ko kay Leon. Pero mula nang bumalik siya at iligtas ako. Matapos kong masaksihan kung paano niya halos ibuwis ang sariling buhay at labahan na ng aswang. Pakiramdam ko bumalik yung damdamin ko na akala ko tuluyan ko nang nakalimutan. Para tuloy gusto ko nang pumayag sa sinasabi nilang kasal. Kung totoo man yun. At hindi ako pinagtitripan lang ng nanay ko. Sorry, ngayon lang ako nakalipat dito. May tinapos pa ako tungkol sa plano na gagawin namin sa tindahan. Ah, wala yun. Ayos lang. Sige, matulog ka na. Dito na lang ako sa sopa pepwesto. Aha? Ang sabi ni nanay, doon ka daw matulog sa kwarto ko. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Walang problema. Kahit sa sahig na lang ako. Pwede naman sa... Ah! May babae! Isasarado ko na sana ang pinto nang magulat ako at nakita na may babaeng multo na nakatayo sa labas, sa gitna ng daan. Kahit hindi ko lapitan ay alam ko na hindi tao ang nakikita ko. At naalala ko ang babaeng ito. Siya ang multo na nakita ko noon sa may bintana ng bahay ng mga Del Alba. Nakasuot ng trahe de mestiza at diretsyo nakatingin sa akin ang babae. Lindsay, kailangan patayin mo siya. Patayin mo siya. Bakit? May multo! Saan? Nasa labas! Doon sa gitna ng kalsada! Sa sobrang takot ko ay bigla kong sinarado ang pinto sabay tago sa likod ni Leon. Sumilip naman siya sa bintana pero wala siyang nakitang babaeng multo. Ngunit nang dahan-dahan akong umalis sa likod niya para sumilip. Agad akong napasigaw nang biglang bumulaga doon ang mukha ng multo sa harap ko doon sa bintana. Leon! Nasa bintana yung multo nakatingin sa akin! Wala naman ah. Meron! Ayun siya! Nasa harap ko lang! Wala nga sabi eh. Pati ako kinikilabutan sa'yo. Ayun siya! Nawala na siya! Dito ka lang. Titingnan ko lang sa labas. Nanginginig pa rin ako sa takot nang tumingin ulit sa bintana at nakitang wala na doon ang multo. Pinaupo ako ni Leon sa sofa bago tuluyang lumabas ng bahay. Muli akong tumayo at sinilip siya sa bintana. Lumabas ito ng bakuran at tumingin sa kalye. Walang kahit anong bakas ng multo ang naroon. Papasok na si Leon sa bakuran nang mula sa kabilang gilid ng kalsada at makapal na halaman, lumabas ang isang pamilyar na nilalang. Ang kaninang takot sa multo ay mabilis na palitan ng pag-aalala at takot para sa kaligtasan ni Leon. Lalo na nang mabilis itong tumakbo palapit. Leon! Sa likod mo! Ang aswang! Nang biglang sumugod ang aswang, mabilis na nakaiwas si Leon.
Tumungo siya at gumapang papunta sa kabilang direksyon. Pagkatapos ay sinipa ang aswang. Sumubsob ang aswang sa bakod ng bahay namin at doon ako nakita nito. Sa halip na balikan ay bigla itong tumalon papasok ng bakuran at naglakad papunta sa akin. Malapit na ito sa pinto nang biglang dumating si Leon at hinarang ang sarili sa pinto sabay sipa ng malakas dito. Huwag na huwag mong gagalawin si Lensay, demonyo ka! Lumayo ka! Amelia! Sa wakas, nakita na rin kita. Panahon na upang tayo magtuos. Hindi ako si Amelia! Leon! Wag! Itiwan mo siya! Matapos iharang ni Leon ang sarili at sipain ito, parang hindi natinag ang aswang. Bigla nitong sinunggaban sa braso ang binata at mariin na binao ng mahaba nitong kuko. Dahilan para mapasigaw ito ng malakas. Agad naman akong kumilos. Kahit naiika-ika ay mabilis akong pumunta sa kwarto at kinuha ang isang armas doon na gaya ng buntot pagi. Maging ang gintong patalim. Nang makabalik ako ay nakita ko na hinablot nito sa kwelyo si Leon at tinulak ng malakas. Kumagi siya sa damuhan at nang makalapit ako ay hinataw ko ng buntot pagi ang aswang kaya bahagya itong lumayo sa akin. Isa kang taksil, Amelia! Magbabayad ka sa paglalabastangan mo sa pag-ibig na inalay ko sa'yo! Hindi sabi ako si Amelia! Huwag kang humarang sa daan ko! Leon! Muling nakatayo si Leon, ngunit nang makalapit siya sa aswang ay agad niyang pinalo ng malakas ang ulo nito gamit ang malaking bato na nadampot niya. Pero hindi pa rin natinag ang aswang at muli siyang malakas na tinulak. Humakbang palapit sa akin ang aswang. Sinubukan ko na isarado ang pinto, pero hindi ako nanalo sa lakas niya nang itulak niya yon. Takot na takot akong umatras habang humahakbang palapit sa akin ang aswang. Inalis ko sa kaluban ng gintong patalim at sinugod ito gamit yon. Pero nagawa niyang hawakan ang kamay ko. Kinuha nito mula sa akin ang patalim at hinagis yon. Pagkatapos ay bahagya itong natigilan ng bumaba ang tingin sa suot kong kwintas. Hindi ka pa rin nagbabago, Amelia! Pinapahanga mo pa rin ako sa lakas ng iyong kalooban. Ngunit ngayon ay sisiguraduhin ko na ikaw ang una kong dadalhin sa hukay! Matagal nang patay si Amelia! Ikaw man siya o hindi, ang mahalaga ay madala kita sa kamatayan. Si Raulo! Mamatay ka mag-isa mo! Hindi mo na ulit ako malinliglag! Biglang dumating si Leon na may hawak na bolo. Sasaksakin na dapat niya ang aswang pero bigla itong humarap at sinunggaban sa legang binata. Sinakal sa may hawak sa kamay nitong may bolo. Hanggang sa biglang nilabas ni Leon ang isa pang patalim. Ang may gintong hawakan at yun ang sinaksak sa dibdib ng aswang. Ang sabi ko sa'yo, di ba? Mamamatay kang mag-isa! Hayop ka! Hindi ba tayo tapos? Magtutos tayo muli! Aray! Malakas na tinabig ng aswang si Leon at binunot dito ang patalim na nakatusok sa kanyang dibdib. Pagkatapos itinapon ito at mabilis na tumakas. Agad kong sinarado ang pinto at nilapitan si Leon, saka inalalayang tumayo. Takot na takot ako, pero mas lamang sa akin ang pag-aalala dahil sa mga natamo niyang sugat. May mga sugat ka! Pumunta tayo ng ospital! Hindi na. Ayos lang ako. Malayo sa bituka to. Marunong ka naman manggamot, di ba? Ikaw na lang gumamot sa akin. Oo, sige. Maupo ka. Nailang ako at huminto sa paglalagay ng mga halamang gamot sa sugat ni Leon. Bawat kilos ko. Kahit hindi ko nakikita, nararamdaman ko na sinusundan niya ako ng tingin. Pero sa halip na lumingon, pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko at nagpatay mali siya. Kinuha ko ang langis na gawa pa ng lola kong albularya. Pinahiran ng mismo sugat pagkatapos ay pumikit ako at umusal ng dasal bago tinapal ulit ang mga dahon sa iba pang sugat ni Leon. Saka ko tinakpan ng tela na kulay puti ang braso nito. Ayan. Tapos na. May dugo kang albularya. Ang galing mong manggamot. Hindi naman. Marunong lang. Kahit naman si nanay, marunong din kahit paano. Siguro nasa dugo na namin talaga. Maraming salamat. Okay ka lang ba? Oo naman. Ikaw, okay ka na? Oo. Nawala na yung takot ko.
Naglagay na ako ng mga bawang sa mga bintana. Hindi na ulit makakapasok yun dito. Ay, mabuti na lang talaga nandito ka. Niligtas mo na naman ako. Pwede ka ba naman pabayaan ang mapapangasawa ko? Leon, seryoso ka ba talaga na susundin mo sila nanay? Seryoso ka ba na pinagkakasundo nila tayo? Hindi mo ba alam? Mga bata pa lang mga tatay natin. Nagkasundo na sila na kapag ang bunso nila ay babae at lalaki, ipapakasal daw nila. Kaya kahit wala na si Ninong, gusto ni tatay na ituloy ang usapan nila. Pero, hindi mo naman ako gusto. Sino ang may sabi? Seryoso ka? Gusto mo ako? Matagal na. Nagsimula yun nung mapansin ko na nagdadalaga ka na. Pero bata ka pa kasi nun eh. Tapos mas matanda ako sa'yo. Feeling ko, hindi tama yung nararamdaman ko. Lalo na at best friend ko ang kuya mo. Kaya pinigilan ko. Umiwas ako. At pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na kapatid lang dapat ang turing ko sa'yo. Noon pa alam ko nang may gusto ka sa akin. Kaya nga tuwang-tuwa ako eh. Kaya sabi ko, liligawan kita. Hanggang mag-18 ka na. Nagpaalam ako kay JP kung pwede kitang ligawan. Kaya lang ayaw niya. Talo-talo na daw kami kapag pinatulang kita. Kaya napilitan akong umiwas na lang. Bilang matalik na kaibigan ko ang kuya mo, narespeto ko yung sinabi niya na kahit nasaktan ako. Nagkataon na dumating si Jessica na may gusto sa akin. Kaya sinubukan kong ibaling sa kanya yung feelings ko. Ay naku, kukutusan ko yung si kuya eh. Hayaan mo na siya. Pumayag naman na siya eh. Binigyan niya na ako ng permiso na pakasalan ka. Kaya nga nang nagtanong si tatay kung gusto daw kitang pakasalan, pumayag ka agad ako. At wala akong ibang nakarelasyon sa Dubai. Ikaw lang talagang gusto ko nun pa. Kaya pala tulak ng tulak si Nani sa akin sa'yo. Tapos ikaw naman todo comment at kontra ka kapag may post ako tungkol sa crush ko. Lindsay, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sobra. Pwede ba kita maging girlfriend? Magpapakipot pa ba ako eh? Booking mo na pala ako. Mahal din kita, Leon. Pumapahayag na ako na maging girlfriend mo. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga panahon na yun, Madam Venus. Biglang nawala ang takot at pag-aalala ko dahil sa aswang. Parang nakasakay sa ulap ang pakiramdam ko. Ang lalaking inakala ko na hanggang panaginip lang ako, ay heto. Mahal din pala ako. Matagal na. Kaya naman ang yakapin niya ako ay hindi na ako tumanggi. Kilig na kilig ang puso ko dahil paulit-ulit na binubulong ni Leon sa tenga ko hanggat tagang I love you. Masarap pala sa pakiramdam na iparamdam sa'yo ng boyfriend mo na mas mahal ka niya. Kaya naman ang halikan niya ako sa labi, hindi na ako tumanggi. Hindi ko akalain na magbibigay ng first kiss ko ay ang first love ko. Hindi kita bibiguin, Lindsay. Akong bahala sa'yo. Aalagaan kita. Pero, pwede ba na wag muna nating madaliin ang kasal? Gusto ko muna mag-enjoy tayo as mag-boyfriend. Gusto ko ulit na makilala ka dahil 7 taon kang nawala at hindi naman tayo nagkakausap masyado nung nasa Dubai ka. Kahit after 1 or 2 years, pwede na siguro tayo magpakasal. Sige, kung yun ang gusto mo. Kakausapin ko sina tatay at ninang. Kapag magaling na yung mga paa mo at tapos na ang gulo dito tungkol sa aswang, papasyal tayo. Magbabakasyon sa malayo ng ilang araw. Yung tayo ng dalawa. Talaga? Sige, gusto ko sa beach. E di sa beach. Kahit saan gusto ng baby ko. Pakis pa nga. Ang mga susunod na eksena ay ayon na rin sa salaysay ng nag-iisang saksi ng gabing yun, si Amanda. Sa bodega sa ilalim ng bahay Kastila o basement, ngumisi si Marquis nang tingnan ng babaeng tinali niya ang mga kamay pataas sa kisame habang nakalambitin. Umiiyak. Nang hihina. Dinukot na niya ang laman loob nito at kinain pero buhay pa, ngunit naghihingalo na. Kaya naman kinagat niya ito sa leeg at tuluyang namatay.
Kinuha niya ang mga lubid at ginapos ang buong katawan nito sa kabinalot ang biktima ng katsa. Pagkatapos ay sinakluban ng sako ng katsa ang ulo. Nang masiyahan ay lumingon siya sa paligid at tinignan ang kanyang koleksyon, gaya ng ginagawa niya noon. Nang makalabas mula sa pinto ng basement ay sinalubong niya si Amanda. Senyor, nakahanda na po ang inyong pampaligo. Puno na po ng tubig ang bathtub. Bukas, linisin mo sa ibaba ang mga dugo sa sahig. Opo. Sumunod ka sa akin. Senyor, may gusto pa po ba kayong ipagawa sa akin? Hubarin mo ang damit mo pagdating sa silid. Opo. Parang robot na desusi na sumunod si Amanda. Nang hubarin ni Marquis ang lahat ng kanyang mga damit, ay agad itong pumasok sa banyo. Ang mukha at kamay ay tumutulo pa sa dugo. Maging ang suot nito. Habang nagmamadali naman na dinampot yun ni Amanda at nilagay sa basket ng maruming dumi. Sunod siyang naghubad at nanginig sa takot na sumunod sa loob. Pagdating doon ay natigilan siya nang makitang bumalik na sa dating anyo bilang tao si Marquis. Nakalubog na ito sa tubig na may sabon na bahagyang nabahira ng pula. Nang sumampa siya sa loob, ay pinaupo siya ni Marquis sa likuran nito at marahan niyang sinabunan ng likod nito. Sa kabila ng totoong pagkataon ng kanyang amo, hindi daw naiwasan ni Amanda na humanga at mahulog ang damdamin dito. Kaya kahit na paulit-ulit at magdamag siyang ginagamit nito, ay hindi siya tumatanggi. Samahan mo ako dito, Amanda. Opo, senyor. Alam mo ba kung paano naging isang alagad ng dilimang tulad ko? Ang kwento po ng lolo ko, dahil daw po kay Amelia. Ganun nga. Habang kami naglalakad, ay may isang taong asal hayop ang humarang sa aming karwahe. Sumugod ito sa amin. Nanlaban ako at pinagtanggol ko siya. Ngunit sa aking pagkikipaglaban, ay nakagat niya ako. Sa pag-aakala na ito isang simpleng kagat lamang kahit hindi ko ininda. Sinubukan ni Amelia na gamutin ako. Ngunit pagsapit ng kabilugan ng buwan, ay naging misula akong isang halimaw. Iniwan ako ni Amelia, ang pinakamamahal ko. Pagkatapos, ay inilibang niya ako ng buhay. Masakit na malaman na matapos ng kanyang ginawa sa akin, ay pumayag siya na magpakasal sa aking kapatid. Isa akong bantog na doktor noon. Maraming kababayan ay sa akin nahahalina. Ngunit tanging si Amelia lamang ang nagwagi sa aking puso. Ngunit sinayang niya ang pag-ibig ko. Hindi kita bibigoin, senyor. Hindi ako tulad ni Amelia. Magiging tapat po ako sa inyo. Hindi kita iiwan. Nandito lang po ako hanggat kailangan nyo. Ang buong pamilya namin ay nakatakda ng paglingkuran kayo habang kayo'y nabubuhay. Hindi ba't sinabi ko na ikaw na ang aking may bahay? Bakit ganyan pa ang iyong pananalita sa akin? Dahil isang karangalan po na pagsilbihan ng isang inaakala ko ay nabubuhay lamang sa kwento. Gusto kong makita ang iyong magandang mukha, Amanda. Lumipat ka rito sa aking harapan. Marquis, Ganyan nga. Gamitin mo ang kagandahan mo. Sa susunod na kabilugan ng buwan, magdala ka ng tao dito. Ayoko ng matanda. masusunod. Kapag nagawa mo ang ipinag-uutos ko, gagantimpalaan kita. Hindi mo pa nakikita ang mga tagong alas ng bahay na ito. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, Marquis. Ang magandang dalaga na nakatira dyan sa malapit. Dalhin mo siya sa akin. Si Lindsay? Hindi ba't ilang beses nang nanganib ang buhay mo dahil sa kanya? Marami namang iba dyan, wag ng babaeng yun. Hinihingi ko ba ang opinyon mo? Kapag sinabi ko na siya ang gusto ko, siya ang kunin mo. O baka gusto mong patayin kita ngayon din? At humanap ako ng kapalit mo? Wag po, senyor. Patawad po. Hindi na mauulit. Lumipas pa ang ilang linggo at tuluyan ang gumaling ang paa ko. Labis naman ang saya ng pamilya namin ni Leon matapos naming ibalita na opisyal na ang aming relasyon. At ang unang regalo niya sa akin, isang kulay puting pusa. Alam niya kasi na noon ko pa gustong mag-alaga ng puting pusa. Ayaw lang pumayag ng tatay ko nung buhay pa siya.
Sa paglipas ng ilang linggo, mabilis ding lumaki si Milky. Kasabay nito ay naging makulit na rin siya. Gaya na lang ngayon, nakalabas ito matapos maiwan ni nanay na bukas ang pinto ng bahay. Saan na naman kaya napunta yung si Milky? Hindi ko nga po alam eh. Huwag naman sana siyang madampot ng kung sino. Milky! Milky! Nasaan ka na? Tiningnan mo na ba sa taniman? Kanina pa po. Sige, dito ako maghahanap. Doon ka sa kabila at baka nakatawid yun. Tumawid ako sa kabila ng kalsada at dumaan sa tabi ng bakuran ng bahay Kastila ng mga Del Alba. Isang pinagtataka ko ay may nakatira na doon pero parang wala pa rin pinagbago. Si Amanda na katiwala ay hindi ko halos nakikitang lumalabas, maging ang amo nitong lalaki. Una't huling beses ko silang nakita, yung lumalabas sila kinabukasan. Matapos dumating ang amo nito, palaging sarado ang mga bintana sa umaga man o gabi. May mga chismis nga ang mga kapitbahay namin na baka daw higit na sa pagiging amo ang relasyon ng dalawa. May mga naririnig kasi silang ungol minsan sa gabi o kaya'y nakikita ang anino ng dalawa sa bintana na may ginagawang kababalaghan. Nasa kalagitnaan na ako nang bigla akong matigilan nang makitang lumabas si Amanda sa isang pinto sa gilid ng bahay. Lindsay, anong ginagawa mo dyan? Nawawala yung pusa ko eh. Yung kulay puti. May napansin ka ba na naligaw rito? Wala eh. Ganun ba? Sige, dito muna ako at hahanapin ko. Good morning po, sir. Sino? Senyor, nariyan pala kayo. Habang magkausap kami ni Amanda ay napatingala ako at nakitang bukas ng konti ang bintana sa ikalawang palapag ng bahay at nakasilip ang amo nito. Magalang akong ngumiti at bahagyang yumuko. Matapos yun ay nagpaalam na rin kami kay Amanda at saka tumuloy sa paglalakad. Hanggang sa makarating ako sa kakahuyan sa likod ng malaking bahay. Milky! Nasaan ka na? Milky! Hello? Love, si Milky nawawala. Nandyan lang yun. Nasaan ka? Dito sa kakahuyan. Sa likod lang ng malaking bahay. Huwag kang lalayo Nandyan lang yun si Milky. Baby pa yun. Kaya hindi yun makakalayo. Kapag hindi mo pa siya nahanap ng 10 minutes, umuwi ka na muna. Tapos sasamahan kita sa paghahanap. Pauwi na rin ako. Sige. May pasalubong ako sa iyong ice cream. Double Dutch. Wow! Sige, love. Ingat sa pagdadrive. Bye! Nakita ko na ang pusa. Ay, kambing! Ay, sir? Naku, hello po. Bigla akong umatras matapos magulat nang magsalita siya sa tapat ng tenga ko at makitang napakalapit sa akin ang amo ni Amanda. Nakaramdam ako ng takot nang makita ng malapitan ng kanyang mukha. Gwapo ito pero may iba sa kanyang mga mata na nagdadala ng kakaibang kilabot sa akin. At ramdam na ramdam ko ang paninindig ng balahibo ko. Nakita ko ang iyong hinahanap sa bandaron. Talaga po? Saan? May nasilayan akong pusang maputing balahibo. Naglalakad sa dakong yon. Marahil na yon ang iyong hinahanap. Sige po. Ipagpaumanhin mo ang aking kawalang-galang binibini. Ako nga pala si Marco. Marco Del Alba. Lindsay naman po. Ganyan ka ba talaga magsalita, sir? Napakalalim. Oo. Ito na kasing aking nakasanayan sapagkat sa ganitong pananalita kami pinalaki ng aking mga magulang. Bueno, halika na. Punta natin ang iyong alagang pusa. Sige po. Nawiwirdohan man ay sumama na ako sa kanya. Pinauna pa akong maglakad nito habang nasa likuran ko siya. Malapit na kami sa gate nang may marinig akong tunog ng pusa sa paligid. Agad akong huminto at tumingin. Hanggang sa lumapad ang ngiti ko nang makita si Milky na lumabas mula sa likod ng isang puno. Milky! Ako, nandiyan ka lang pala. Sir, ayun na po yung hinahanap ko. Oo nga. Mukhang nasa mabuti siyang kalagayan. Oo nga po eh. Salamat naman. Lindsay? Tama? Opo. Maaari ba kitang maanya? Aray! Ay! Milky! Bakit ka nangalmut? Naku, sir! Sorry po!
Ganun na lang ang gulat namin ni Sir Marco nang bigla siyang talunan ni Milky, sabay kalmot sa kanya bago tumalon pabalik sa akin. Nang tumingin ako sa lalaki, nakita ko ang mahabang kalmot sa kanyang pisngi at liig. Maya-maya ay biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ng lalaki at nanlaki ang mga mata na parang takot na takot. Tumingin ito ng direkta sa mata ni Milky at muli siyang angilan. Sige. Alis na ako. Sir, sorry po! Pasensya na po kayo! Naku, paano ba yan? Milky naman eh! Apakabalita mo! Nang gabing yun ay iniwan na naman ako ng nanay ko. Pero ngayon ay kasama niyang umalis ang parents ni Leon at nag-overnight sila sa beach kasama ang mga kaibigan nila. Kaya naman doon na ako natulog sa bahay nila kasama si Milky. Para na naman kaming nagbabahay-bahayan. Magkatulong kami sa pagluluto at siya ang naghuhugas ng mga pinggan. Parang gusto nang magbago ng isip ko. Tungkol saan? Parang gusto ko na magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. Ang usapan hindi magmamadali eh. Joke lang. Alam ko naman yun. Ang ibig ko lang naman sabihin, excited na ako na tumira tayo sa iisang bubong. Ako rin naman eh. Pero darating tayo dyan, huwag ka magmadali. Paano ba yan? Solo na naman natin ang mundo ngayong gabi. Si Milky, tulog na sa bed niya. Hindi ba tayo manunood? Manunood naman pero ewan ko lang kung may maiintindihan tayo sa panonoorin natin. Loko ka talaga. Bilisan mo na dyan. Sandali. Ibaba muna natin yung kurtina. Mabuti na lang may mga nakasabit na rin pangontra dito, no? Hindi na tayo mag-aalala na baka sumugod na naman yung aswang. Oo. Gusto ni nanay na makasiguro na hindi na mauulit yung nangyari sa atin. Ano na kaya ang ginagawa ng mga... Ha? Si Amanda yun ah. Sino? Si Amanda. Ayun oh. Dahil sa lamin ng bintana ng bahay nila Leon, mula doon ay kitang-kita namin si Amanda. Binaba ko ang kurtina pero sumili pa rin kaming dalawa at pinanood ang nangyari. Nakita namin na may kausap itong lalaki. Nagtatawanan ng dalawa na parang hindi natatakot sa banta ng aswang. Nakaramdam ako ng pag-aalala para kay Amanda. Napatingala ako sa langit. Kabilugan na naman ang buwan. Siyak nga anumang oras lalabas na naman ang aswang. Nagulat kami ni Leon at nagkatinginan pa nang maghalikan ang dalawa doon sa gilid ng daan. Maya-maya ay huminto ang mga ito at magkahawak ang kamay. Nagmamadaling tumakbo sa gilid ng malaking bahay papunta sa likod. Ayun na nga po. Loko din tong si Amanda. Siguro tulog ng amo nito kaya nakalabas. Baka masyadong mahigpit yung amo. Nasa mukha naman. Akala ko sabi nila may relasyon si Amanda tsaka si Sir Marco. Love, wag na nga natin pansinin yan. Hayaan mo sila. Dahil may sarili tayong pagkakabisihan. Oh, yung aswang. Hala, sila Amanda. Diyos ko, huwag naman sana silang napahamak. Tulungan kaya natin. Hindi pwede. Baka kapag lumabas tayo, mapahamak tayo ngayon. Ipagdasal na lang natin na sana'y makatakas sila. Sana nga. Lindsay. Ayun na naman ang multo ng babae. Bago ko ibaba ang bintana nanatili akong nakatingin sa kanya. May lungkot ang mga mata nito habang nakatingin sa akin na parang nanghihingi ng tulong. Hanggang sa unti-unti siyang nawala kasabay ng muling pagtahimik ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Sa kabila nito, dalangin ko naligtas si Amanda at ang lalaking kasama nito. Matapos malinlang ang binata na nakilala niya ng araw din na yon, nagawang akitin ito ni Amanda at dalhin sa likod ng malaking bahay kung saan naghihintay sa kanya si Marquis. Nang sumigaw ang lalaki sa takot, nagkunwari din siyang nagulat at natakot. Tumakbo sila at hinila papasok ng bahay. Nang buksan niya ang secret door, doon tinulak ni Amanda ang lalaki at nahulog ito sa hagdan. Kasunod niya ay dumating ang aswang. Takot na takot ang lalaki na tumakbo sa sulok. Lalong nagsisigaw ito nang bumangga sa isa sa nakasabit na katawan at nahulog ang katsa na nakabalot. Masyado kang maingay. Ayaw ni Senyor ng ganyan. Magaling, Amanda. Salamat po, Senyor. Dahil dyan ay may gantimpala ka sa akin mamaya. Talaga po?
Umakyat ka na sa aking silid at maganda. Gusto ko pag-akyat ko ay nakahanda ka na. Opo. At ikaw naman. Salamat at mabubusog mo ako sa gabing ito. Sa halip na tuluyan umakyat ay huminto pa si Amanda sa hagdan at pinanood ang nangyari. Sinubukan ng lalaking tumakbo pero nahuli pa rin siya ng aswang. Kinablot sa kwelyo ng damit at kinaladkad. Pagkatapos iginapos ang buong katawan ng makapal na lubid at tinali ang mga kamay sa kisame sa kanilang bitin. Sabay punit ng damit nito. At sa ganong paraan, kinain ng aswang ang laman ng lalaki. Kitang-kita ni Amanda kung paano mawakwak ang katawan nito at dukutin ni Marquis ang laman sa loob. Sa halip na maawa at mandiri, ngumiti lang siya habang pinapanood na nasisiyahan ng aswang sa kanyang kinakain. Hoy! Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Nag-aalala lang po ako kay Amanda, Nay. Ilang linggo ko na po siyang hindi nakikitang lumalabas matapos yung gabing yun. Eh di ba po, nakwento ko na sa inyo yung narinig namin ni Leon? Yung lalaking kasama niya ng gabing yun. Mukhang nawawala na rin eh. Tapos siya hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari eh. Sinubukan mo na bang katukin? Hindi pa po eh. Nag-aalangan din po kasi ako, medyo creepy yung boss niya eh. Eh di dalan mo nitong pansit na niluluto ko. Magdahilan ka na pinabibigay ko. Tingnan mo kung pagbubuksan ka. Di ba kinalmot nitong si Milky ang amo niya? Sabihin mo bilang paghingi na rin natin ng pasensya. Sige po. Huwag ka rin magtatagal at pupuntahan mo pa si Leon sa bayan. Love, naka-ready ka na? Oh, nandito na pala yung pupuntahan mo eh. Bakit nandito ka? Di ba ang usapan natin dadaanan kita sa tindahan niyo? Maaga akong natapos sa ginagawa ko kaya sinundo na kita. Halika na. Sandali lang. Daan tayo kay Amanda. Nag-aalala ako sa kanya eh. Sige, samahan na kita. Bago pumunta sa bayan ay nag-ayos na rin ako. Para pag-abot ko ng pansit kay Amanda ay aalis na rin kami agad. Nang lumabas ako ng kwarto ay naabutan ko na nakahanda na ang ibibigay kong pansit sa kapitbahay. Nilagay ito ng nanay sa isang plastik at sinamahan pa ng kalamansi. Dala ang bag ko at ang pagkain ay agad kaming lumabas ni Leon at tumawid sa kabilang bahay. Di ba kamag-anak niyo ang may-ari nitong bahay? Nakapasok ka na ba rito? Oo naman, pero noon pa, bata pa ako. At saka, malayo na namin silang kamag-anak. Kaya kahit noon pa na may nakatira dyan, hindi pa rin kami masyadong pumapasok. Alam mo ba na hidden basement yan? Ginagawa nilang bodega. Talaga? Oo, hindi mo nga mahalata yung pinto. Papunta doon dahil secret door siya. Akala mo pader pero pinto pala. Sana pwede nating tingnan, no? Bigla tuloy ako na curious. Bigla akong kinabahan nang makarating ako sa tapat ng bahay ng mga Del Alba. Nang tumingala ako sa bintana, biglang kumabog ang dibdib ko nang makita ang multo ng babaeng nakatrahe de mestiza. Naroon sa bintana at nakatingin sa akin. Hindi ko na siya pinansin pa at pumasok kami sa bakuran. Pagkatapos ay kumatok ako. Pero nakakailang katok pa lang ako ay kusang bumukas ang pinto. Ay, bukas? Pasok na ako? Wag, baka magalit yung lalaki. Ikaw nagsabi, di ba? Mukhang masungit yun. Sige. Amanda? Amanda! Tao po! Si Lindsay ito! Amanda! Wala yatang tao eh. Oo nga Ano ko? Baka kasama siyang nakuha ng aswang Teka. Hindi. Mukhang nasa loob siya eh. Naririnig ko yung boses niya. Nasa taas. Ay, salamat. Ligtas siya. Tao po! Lindsay, pasok. Pumasok kami sa loob ng bahay at bumungad sa amin ang maganda at magarbong mga muebles. Para kaming nag-time travel pagpasok namin doon. Lahat ng gamit, makaluma. Walang kahit anong modern appliances. Kung meron man, electric fan. Bigla akong natigilan nang mapatingala ako sa indoor terrace ng bahay. Ang babaeng multo na naman. Ikaw lang ang makakatulong sa akin upang ibalik siya sa kanyang kamatayan. Tulungan mo ako. Love, okay ka lang? Ha?
Oo naman, bakit mo natanong? Bigla kasing humigpit ang kapit mo sa akin eh. Hindi ko napansin. Hindi ko inalis ang tingin ko sa multo hanggang sa bigla siyang naglaho nang lumabas si Amanda mula sa isang silid. Nagkatinginan kami ni Leon dahil nagmamadali ito habang binubuhol ang bathrobe na suot. Magulo ang buhok. Pawis na pawis at tadtad ng love marks at sugat sa leeg pababa ng dibdib. Biglang bumalik ang tingin ko sa silid na pinanggalingan ni Amanda. Bahagyang nanlaki ang mata ko sabay bawi ng tingin nang makita na nakabukas ang pinto at nakatayo doon si Sir Marco. Hubot-hubad habang nakatitig sa akin ng masama at walang pakialam na lantad ang katawan nito. Maya-maya ay pasimpleng yumapos sa akin ang isang braso ni Leon at humarang para hindi ako makita ni Sir Marco. Manyakis. Lindsay, anong ginagawa mo dito? Hi! Sorry, mukhang nakakaabala ako. Kasi nag-aalala lang ako sa iyo. Few weeks ago, nakita kasi namin na may kasama kang lalaki. Nandiyan pa nga kayo sa daan tapos pumunta kayo sa likod. Tapos narinig ko kayong sumigaw ng lalaki. Tapos narinig din namin yung aswang. Ang akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Ah, yun ba? Oo. Nakita nga namin yung aswang pero nakatakbo kami. Yun nga nang nagkahiwalay kami sa pagtakbo. Buti na lang nakabalik agad ako dito. Yung kasama ko hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Wala na ako narinig mula sa kanya eh. Sa chat ko lang naman nakilala yun. Kaya hindi ko alam kung paano magtatanong sa pamilya niya. Ganun ba? Pero ang mahalaga sa akin ay ligtas ka. Siya nga pala. Nagluto ng pansit si nanay. Pinabibigay niya. Wow, pansit. Pwede ko na bang kainin ngayon? Oo naman. Mas mabuti nga habang mainit pa. Para sa inyo ni Sir Marco yan bilang paghingi ko na rin ng pasensya sa kanya. Kasi kinalmot siya ni Milky. Nagkatinginan at nagtataka kami ni Leon nang mapansin na parang sabik na sabik ito. Sinalin agad ni Amanda ang pansit sa pinggan at pinigaan ng kalamansi. Pagkatapos ay parang ilang linggo na hindi kumain. Parang hindi nitong inunguya yung pansit at sunod-sunod lang ang subo. Dahan-dahan. Baka mahirinan ka. Namiss ko to eh. Ang sarap. Amanda, napansin ko lang, nahulog ang katawan mo, namayat ka. Ayos ka lang ba? Oo naman. Tsaka hindi sa nang mihimasok ako pero iyang mga nasa liig mo. Obvious din naman na may relasyon kayo ni Sir Marco pero hindi ka ba niya sinasaktan? Hindi, mabait siya sa akin. Tsaka mag-asawa na kami ngayon. Mahal ko si Marco. Ganun ba? Oh, okay. Naisip ko kasi na baka inaabuso ka niya pero sabi mo nga ayos ka lang. Basta kung may kailangan ka, tawagin mo lang agad ako Salamat sa concern. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Amanda, kaninong side ng mga Del Alba si Sir Marco? Doon sa isang anak ni Don Rodolfo. Si Senyor Marquis del Alba. Yung namatay daw sa sakit? Ang pagkakaalam ko, binata siya. May anak siya sa pagkabinata. Bakit mo na itanong? Kasi Del Alba rin kasi ako eh. Ang ninuno namin ay ang mag-asawang Roberto at Amelia Del Alba. Tapos si Lindsay naman, ina po ni Doña Amelia. Talaga? Ang galing naman. Siya nga. Nakakatuwa na makakilala na may pamilya pa pala ako. Ang buong akala ko ituloy na akong nag-iisa sa mundo. Magandang araw ho. Amanda, pagkatapos mo dyan, ay bumalik ka dito sa silid. Opo, senyor. Napatingala kami matapos magsalita ni Sir Marco. May suot na itong robe habang nakatanaw sa amin. Hindi naman nagtagal ay bumalik na ulit ito sa silid. Kaya napunta na ulit kay Amanda ang atensyon namin at pinapanood siyang kumain. Biglang umangat ang tingin namin matapos marinig ang tunog ng pintong bumukas. Kumunot ang noo ko. Dahil ang pinto na sa unang tingin ay isang pader, ay ang secret door na kwento ni Leon. Mukhang narinig din niya ni Amanda at maging siya'y napalingon. Kasunod nito ay umalingasaw ang napakabahong amoy. Nagmamadali itong tumayo at sinarado yun. Ano bang amoy yun? Sorry pero grabe ang baho. Oo nga. Ano ba yun? Ano kasi may patay na daga sa ibaba, hindi ko pa nalilinis. Sige. Amanda, alis na kami. Okay, sige. Salamat ulit sa pansit ha.
May pagmamadali sa mga hakbang namin palabas ng bahay na yon. At iisa ang tumakbo sa isip namin ni Leon. Nang tuluyan kaming makalabas, ay narinig namin ang malakas na boses ni Sir Marco na tinawag si Amanda. Sa lubong ang kilay na lumingon si Leon sa bahay Kastila. Masama ang kutob ko, love. May hindi magandang nangyayari sa bahay na yan. Ako rin eh. Hindi lang yun. Nagpakita na naman sa akin yung babaeng multo dun sa loob kanina. Nasa second floor siya ng bahay. Ang weird ng Marco na yan. Si Amanda at ang amoy na yon. Hindi yun simpleng patay na dagalang. Kundi amoy ng naaagnas na bangkay. Dahil sa mga kakaibang napansin namin ni Leon sa malaking bahay, kay Amanda at kay Sir Marco, dagdag pa ang sinabi ng babaeng multo. Hindi na ako makapakali mula nun. At yun ay napansin ni nanay. Habang bumibili kami ni Leon ng mga malalaking kaldero at iba pang gamit sa kusina, ang isip ko ay naiwan kay Amanda. Hanggang sa makauwi ng bahay, ganun pa rin. Anak, bakit ba kanina ka pabalisa dyan? Oo nga, love. Iniisip mo pa rin ba yung sa malaking bahay? Hindi ko maiwasan eh. Nag-aalala ako para kay Amanda. Bakit ka mag-aalala doon? Di ba nga sabi niya, mag-asawa na sila? Oo nga, pero basta naaawa lang ako. Tsaka nay, nagpakita nga ulit sa akin yung multo eh. Biglang naputol ang pag-uusap namin nang biglang mahulog ng walang dahilan ang mga nakapatong na libro sa ibabaw ng baul. Kasabay nito ay napatayo kami at nakaramdam ng matinding takot nang biglang bubukas mag-isa ang baul. Sumiksik ako kay Leon nang lumamig ang hangin sa paligid. May kasama tayo dito, nararamdaman ko. Kasama? Ano po ang ibig niyong sabihin? Ibalik mo siya sa hukay. Sunugin mo ang aswang. Multo! Napasigaw kami ng malakas nang biglang sumulpot ang babaeng multo. Maliban kay nanay na nararamdaman lang siya, ngayon ay maging si Leon nakikita na ito. Sumiksi kaming dalawa sa sulok ng sofa na nanginginig sa takot. Naglakad ang multo papunta sa baul at tinuro ang loob nito. Sa kabila ng takot ko ay tumayo ako at lumapit sa baul, kaya nagkatinginan kaming tatlo. Kinuha ko ang isang lumang-luma na photo album at binuklat yun. Hindi kita nakikita ngunit nararamdaman kita. Magpakilala ka. Tinuro niya po ito, Nay. Anong pangalan mo? Nay, tinuro niya itong babaeng to sa picture. Ha? Si Amelia? Ikaw si Amelia? Ang ninuno namin na mangkukulam at dating kasintahan ni Marquis del Alba? Ang napapabalitang aswang na anak ni Don Rodolfo del Alba? Na nilibing niyo ng buhay? Po, ang akala ko namatay siya sa sakit. Yun lamang ang pinalabas nila sa tao dahil natatakot silang kuyugin ng taong bayan noon. Mayaman at kilala si Don Rodolfo. May mataas na posisyon sa lipunan. Tinitingala at ginagalang ng mga tao. Maging ang mga nasa gobyerno ng panahon ng mga Kastila. Kaibigan at malalapit sa mga praile. Si Senyor Marquis naman ay isang magaling na doktor at magandang reputasyon hanggang sa maging aswang siya. Lahat ng kanyang nagiging pasyente ay pinapaslang niya dahil marami na siyang napatay noon. At kahit anong subok ng mga tao na patayin siya ay hindi sila nagtatagumpay. Kaya naman naisip nila ni Don Rodolfo na ilibing ito ng buhay. Sinumpa ni Amelia na habang buhay itong maihimlay sa ilalim ng lupa. Pero mukhang nakontra ni Marquis ang sumpa niya. Dahil kasama niyang nailibing ang kwintas ni Amelia na gaya ng suot mo, anak. Nangako itong magbabalik upang magigante sa buong pamilya ng mga Del Alba at ni Amelia. Kung ganun, kasama tayo sa mga paghihigantihan niya? Oo. Tayo at sa mga susunod pang henerasyon. Nadamay tayo sa ginawa ni Don Rodolfo at ni Amelia kay Marquis. Kaya pala ganun na lang ang galit sa akin ng aswang. At minsan pa niya akong tinawag na Amelia. Dahil suot mo ang kwintas ni Lola Amelia. Sandali lang. Itong lalaking itong sa picture. Kamukha niya yung amo ni Amanda. Dahil siya si Marquis del Alba. Siya yung aswang na nilibing niya noon. Nabuhay siya ulit. Tulong! Lindsay, tulungan mo ako! Tulong! Si Amanda! Bigla akong napatakbo palabas nang marinig ang boses ni Amanda. Takot
takot at umiiyak. Nakasubsob sa damuhan, duguan at iyak ng iyak. Walang pagdadalawang isip na tumawid ako kahit na naririnig ko sa likuran na tinatawag ako ni Leon at nanay. Ang agad kong naisip ay ang kaligtasan ni Amanda. Ngayong nalaman ko na ang totoo, na ang amo nito ay isang aswang na muling nabuhay mula sa 300 taon na pagkakalibing sa ilalim ng lupa. Amanda! Anong ginawa niya sa'yo? Tulungan mo ko. Si Sir, siyang aswang. Pinagtangkaan niya akong patayin. Nakatakas lang ako. Halika! Tumayo ka! Leon! Tulong! Nasaan ang aswang na yun? Leon, sa likod mo! Sa wakas, magagawa ko na rin ang paggiganti ko! Leon! Biglang humagi si Leon at tumama sa puno nang sunggaban ng aswang ang likod niya. Pagkatapos ay bigla akong sinuntok ng malakas ng aswang sa sikmura, saka sinampay sa balikat nito. Hinang-hina ako. Hindi ko magawang makapanlaban. Basta ang malinaw lang sa isip ko ay ang malakas na sigaw ng nanay ko ng tulong at tinatawag si Mang Mateo at ang mga kapitbahay. Kasunod si Amanda ay dinala ako ng aswang sa isang silid sa ikalawang palapag at binagsak sa kama. Senyor, bakit dito niyo siya dinala? Hindi ba't dapat ay sa baba? Hindi siya gaya ng iba, Amanda. Espesyal siya dahil siya ang magbabayad ng kasalanan ni Amelia. At siya ang magiging bagong alipin ko. Pero paano ako? Huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang paborito ko. Walang hiya ka, Amanda! Paano mo naaatip na makipagtulungan sa demonyong yan? Pasensya ka na. Pero itong itinakda para sa akin. Mulat sa pool sa mga ninuno ko ay tapat na kami nagsisilbi sa mga Del Alba. At hindi ako naiiba sa kanila. Sa akin pinagkatiwalang pinakahihintay at muling pagbabalik ni Senyor Marquis. Kayo ang kumukuha sa mga taong nawawala. Nasaan sila? Anong ginawa niyo sa kanila? Hindi ba dapat ang isipin mo ay ang iyong sarili? Hindi ako natatakot sa'yo. Dahil kailanman ay hindi nagwawagi ang kasamaan. Maaaring pakiramdam mo'y naisahan mo si Lola Amelia dahil nagawa mong kontrahin ang sumpa niya sa'yo. Pero hindi ibig sabihin ay nanalo ka na. Nabuhay ako upang magiganti sa mga taong tumalikod sa akin. Ang mga nagkanulo sa akin. Mula sa kanila hanggang sa huling miyembro ng pamilya nila na nananalitay ang kanilang dugo. Lahat sila ay magbabayad. Sa kasamaang palad binibini, ikaw ay ang ipinanganak na kadugo ni Amelia. Lindsay! Lindsay! Marquez! Amanda! Buksan mo tong demonyo ka! Ako ang harapin mo, duwag! Leon! Amanda, ikaw na ang bahala sa kanila. Opo. At ikaw naman, babae. Aangkinin muna kita bago ka maging alipin ko. Pagkatapos ay papatayin ko ang nanay mo at ang nobyo mo at buong pamilya niya. Halika dito! Nang hilahin ito ang paa ko, bigla akong dinikit ang krus na pendant na hawak ko kanina pa sa noo ng aswang. Habang nakadapa ako dun sa kama, pasimple kong hinila yun. Dahil sa mga sandaling yun, wala akong pangontra na hawak o kahit armas para maipagtanggol ang sarili. Dahil ang tanging armas ko ay ang Diyos at ang pananalig ko sa Kanya. Sa ngalan ni Jesus! Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan! Ang may gawa ng langit at lupa! Sa ngalan ng banal na dugo na umagos sa krus sa bundok ng Kalbaryo! Napapaso ako! Sa ngalan ng banal na Espiritu Santo! Panginoon! Tingin mo ang aking panalangin! Huwag ninyong pahintulutang manalo ang kasamaan! 10 na mga anghel mo sa langit! Ilayo niyo po ako sa inyong kalaban! Lumayas ka! Demonyo ka! Tama na! Nabibigi ako! Bumagsak ang aswang sa sahig at sinamantala ko yun. Kahit hinang-hina ako, nagawa kong lumabas ng silid. Bawat hakbang ko ay may kalakip na dasal. Sa bawat patak ng luha ko, may kaakibat na pagsusumamo sa Diyos na iligtas niya ako at ang mga mahal ko sa buhay mula sa kamay ng aswang. Kumapit ako sa handrails at bumaba ng hagdan. Doon ko nakita si Amanda na pilit na hinaharangan ng mga muebles ang pinto
habang naririnig ko si Leon at ang mga kapitbahay namin sa labas. Lindsay! Leon! Tulong! Bumalik ka dito, babae! Senyor, marami na sila sa labas. Anong gagawin natin? Tumakas na tayo. Hindi. Hindi ako aalis dito na hindi ko nagagawa ang pakay ko. Nang makita kong bumababa ang aswang, nagmadali akong tumakbo hanggang sa bigla akong natigilan nang magpakita si Lola Amelia. Binuksan nito ang isang secret door. Bigla akong natakpan ng ilong ko ng umalingaw-ngaw ang napakasangsang na amoy. Hindi dapat ako papasok doon, pero wala akong madaanan. Malalaki ang mga kahoy na nakaharang sa likod ng isang pinto sa kusina na nagsisilbing kandado nito. Kaya nagmamadali akong bumaba sa basement. Nang maalala ko ang phone ko na nasa bulsa pala ng suot kong pantalon, binuksan ko ang flashlight at inilawan ang paligid. Nagtaka ko nang makita ko na may mga nakasabit sa kisame at nakabalot ng tela. Nilapitan ko yan at inalis ang tela na parang nakasaklob. Kasabay ng paglantad ng nakakarimarim na katotohanan, ay nahulog ang tela na bumabalot doon. Isang bangkay! Naaagnas na at butas na ang inuuod na tiyan nito habang nakalambitin sa kisame. Maligayang pagdating sa uling gantungan ng buhay mo! Napakasama mo! Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nagawa yung sa'yo ni Lola Amelia. Mas masahol ka pa sa demonyo! Nagawa niya sa akin yon dahil isa siyang taksil! Taksil siya sa pagmamahala namin! Sinabi ko na sa'yo na umanap ka ng katapat mo, di ba? Leon! Ah! Isa ka pa! Ang aking ama, 10 ng aking mga kapatid at kanilang pamilya. Lahat kayo ay magbabayad ng mahal! Si Raulo! Sinugod nito si Leon pero mabilis siyang nakailag. Sa bawat pagsugod ng aswang gamit ang mahaba nitong kuko, ay nagagawa niyang iwasan. Hanggang sa mahawakan nito ang kamay ni Leon. Pero agad niyang nasipa ang aswang. Sabay unday ng saksak sa dibdib nito gamit ang krus na nagiging patalim. Nahawakan ng aswang ang kamay niya at pilit yung tinulak palayo. Pagkatapos ay sinunggaban ng aswang si Leon sa kwelyo ng damit at malakas na tinulak sa pader. Binunot ng aswang ang patalim sa mismong katawan nito at nagtangka itong isaksak kay Leon. Mabilis akong kumilos at hinarang ang sarili ko. Saka ko napigilan ng aswang sa kanyang balak. Maya-maya ay napasigaw ito nang mapaso sa krus na patalim. Bumalik ka sa empleyado kung saan ka bagay! Hindi niyo ako mapapatay! Hindi ba't kaya ako inihimlay ng buhay ni Amelia sapagkat hindi nila ako magabi? Kayo na mahihinang nilalang. Sa tingin niyo ba ay madadaig niyo ang aking lakas? Hindi kami ang tatalo sa'yo! Kung hindi ang Diyos na mas makapangyarihan sa tulad mo! Ikaw ang mamamatay dito! Hindi kami! Leon! Ang patalim! Matapos kong idikit muli sa balat nito ang krus na pendant ko, ay umangil ulit siya. Doon niya nabitawan si Leon. Agad nitong binunot ang patalim at muling sinaksak yun sa dibdib nito, eksakto sa puso. Matapos yun ay nagmamadali kaming umakyat palabas ng basement. Doon namin naabutan si Amanda, hawak ng mga taong bayan. Tumakbo kami kay nanay na agad yumakap sa akin. Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo kay Marquis? Anak, sinaktan ka ba niya? Ayos lang po ako. Bumalik kayo dito! Hindi ba tayo tapos? Marquis. Alto. Detente ahora mismo. Amelia, sa wakas ay muli kong nasilayan ang mahal kong Daxil. At bakit ko kailangan humito? Nagsisimula pa lang ako! Ako ang nagkasala sa iyo. Kaya't ako ang iyong harapin. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao. Sa pagitan namin at ng aswang ay biglang sumulpot si Lola Amelia. Nagulat kami nang biglang humangin ng malakas at kusang sumarado ang mga bintana. Umuga ang paligid na parang lumilindol, maging ang mga kasangkapan sa bahay. Pagkatapos ay lumingon sa akin ang multo at lumapit. Mula noon ay wala na akong maalala pa dahil hinimatay na raw ako. Ang kwento sa akin ni nanay ay pumasok sa katawan ko si Lola Amelia at saka ko hinarap ang aswang.
Minahal kita, Amelia. Inalay ko sa'yo ang aking buhay. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo, Marquis. Hanggang sa huling hining ako, ay ikaw ang tanging laman ng aking puso at isipan. Ngunit kay raming buhay na ang namamatay dahil sa iyo. Noong maging aswang ka, labis kang nilamon ng kasamaan at kadiliman. Kailangan matahimik ang bayan natin. At mangyayari lamang yon kapag ikaw ay nawala sa mundo. Alam ko na magbabalik ka gaya ng iyong pinangako. Dahil nakuha mo ang aking medalyon. Nabuhay ka dahil dyan. Nagkaroon ng katuparan ng iyong pangako. Dahil ang simbolo ng medalyon ay walang katapusan. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi ako matahimik. Naghintay ako sa pagbabalik mo upang ikaw ay habang buhay kong ilagay sa kamatayan. Hindi ka magtatagumpay. Sapagkat mabubuhay pa rin ako kahit anong gawin mo. Magagawa ko. Sapagkat nasa akin na ulit ang medalyon na kinuha mo noon. Hindi! Wag! Ang medalyong nakuha ni nanay mula kay Amanda na suot nito ay mula pa kay Marquis na kasamang nailibing niya. Kinuha ko daw yun nang sumapi ang multo sa akin. Pagkatapos ay nanlaki ang mata ng aswang at napaatras. Ang kwento nila sa akin ay nagsimula daw akong umusal ng dasal sa Latin na hindi nila maintindihan. Sa kamariin kong hinawakan ang medalyon at nadurog yun sa mga kamay ko. Sa galing ng dugo na nilampastangan, sa mga panaghoy ng pagdurusa, ikaw na anak ng kadiliman na sumisimsim ng mga inosenteng buhay. Ang wakas mo ay mapapasayo. Sa ngalan ng Panginoon, harapin mo ang iyong katapusan. Sakbibi ng sumpa, sakbibi ng wakas, sakbibi ng kamatayan! Amelia! Patawad, mahal ko. Pumayo ka at lisanin ang mundong ito. Sapagkat ang ating panahon ay ganap na at lumipas na. Naway makarating sa dating Marquis na aking nakilala. Ang walang hanggan at taos-puso kong pagmamahal. Senyor Marquis! Hindi! Hindi! Dala ang isang malaking maleta ay sinakay na yun ni Leon sa trunk ng taxi na naghihintay sa amin. Pagkatapos ay bumalik sa loob para magpaalam kay nanay. Matutupad na ang pinangako ni Leon na bakasyon. Magpupunta kami ng Coron at mananatili doon ng 5 araw. Mag-iingat kayong dalawa doon, ha? At pasalubong ko. Ikaw mag-iingat dito, Nay. Pupunta dito ang tita mo at sasamahan ako. Para naman may kausap at katsismisan ako dito. Tay, si Milky ha. Kayo na ni nanay ang bahala. Naku Ngayon ko pa ba mag-aalala? Halos ayaw ng bitawan ng nanay mo. Buti pa yung pusa na hihibas Lambingin mo kasi, Tay. Chance mo na kayo lang ni Nanay sa bahay. Ay, naku. Ano love? Halika na. Tara na, kanina pa ako ready. Sakay ng taxi ay nagpatid kami sa airport na magdadala sa amin papunta sa Palawan. Habang nasa sasakyan, masaya akong sumandal sa balikat ni Leon habang magkahawak kami ng kamay. Parang kailan lang ay nanganib ang buhay namin lahat. Ngayon, sa wakas, ay nakamit na namin ang katahimikan. Di ba may mga nakuhang alas doon sa malaking bahay? Anong nangyari doon? Dahil si tatay ang pinakamalapit na kamag-anak na buhay pa. Kaya nagdesisyon siya na ibenta na lang. Tapos yung napagbentahan, tinulong sa mga kaanak ng biktima. Kapag may go signal ng mga pulis, ipapagibanan ni tatay yung bahay. Masyado na daw maraming malagim na krimen ang nangyari doon. Nakakapanghinayang man dahil maganda yung bahay. Kaya lang, tsak daw kasing pamumugaran ng multo yun. Hindi magandang ibenta. Sa bagay. Mabuti na lang okay ng lahat. Love, salamat dahil naging matapang ka ng gabing yun. Hindi ka nagpatalo sa aswang at nanlaban ka.
Ayoko mamatay na gutay-gutay ang katawan ko, no? Tsaka syempre, ayoko malungkot ka. I love you. I love you too. Madam Venus, kasabay ng pagkamatay ng aswang, ay tuluyan daw naglaho si Lola Amelia. Nang gabing yon ay tuluyang nagwakas ang misteryo ng mga nawawalang tao. Matagal bago nagawang alisin ng mga pulis ang mga bangkay doon dahil na rin sa tindi ng amoy na nagmumula sa bodega ng basement. Nahuli si Amanda na ngayon ay mag-isang hinaharap ang patong-patong na kaso ng pagkamatay ng mga biktima ng aswang. Naniwala ang mga pulis sa testimonya namin dahil bukod sa amin ay may dalawa pa palang mga biktima na muntik makuha ng aswang na nanlaban at nagawang makatakas. Sila ang nagbigay suporta sa mga sinabi namin. Naituro din nila si Amanda na siyang ginagamit ng aswang para makakuha ng biktima. At ayon sa mga pulis, ay imposible na daw na makalaya pa siya dahil sa tindi ng kasong kinakaharap nito. Ang balita ko pa ay baliw ang tingin kay Amanda ng mga kasamang preso at hindi naniniwala sa kanya. Nabuntis pa nga daw ito ni Marquis ngunit nakuna nito. Isang bagay na sa kabilang banda ay pinagpapasalamat namin dahil baka maging kagaya ng ama niya ang bata. Samantala sa harap ng lahat ay sinunog namin ang katawan ng aswang. Hindi kami umalis hanggat hindi namin nasisiguro na ganap na itong abo at pagkatapos ay tinapon yun sa dagat. Ang lahat naman ng pamilya ng biktima ay pinili na magluksa ng pribado at hindi na pinagkaingay sa lahat ang nangyari dahil sa karumal-dumal na pagkamatay ng kanilang kaanak. Bilang respeto, lahat kami sa baryo na yon kasama ang mga pulis ay nagkasundo na kasamang naging abo ng aswang ang lihim ng aming baryo. Mahirap paniwalaan. Oo, alam ko yon, Madam Venus. Ngunit ang pangyayaring ito ay mananatiling totoo sa amin at mistulang isang bangungot. Isang pangyayari na lalong nagbigay sa amin ng tapang na lumaban at mas magpatibay at nagpalalim sa pananalig namin sa Diyos. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa aking kwento. Nagmamahal, Lindsay.